Masipag at matalinong mag-aaral ang dalagitang si Tiffany. Mataas ang tingin sa kanya ng mga magulang dahil mula grade 1 hanggang sa ikalawang baitang sa high school ay rank 1 siya lagi sa kanilang klase. Natutuwa sa kanya mga magulang niya dahil para sa mga yon, maliwanag na ang kinabukasan ni Tiffany. Pero dahil sa isang pagkakamali lamang, nabura ang lahat ng pangarap ng dalagita. Nang makilala niya ang lalaking si Diego na kasalukuyang nasa unang baitang ng kolehiyo, gumuho ang lahat. Nabuntis ng binata ang dalagita. At dahil dito ay nagsimula na ang kalbaryo ng buhay ni Tiffany. Itinakwil siya ng kanyang mga magulang at pinalaya sa kanila. At nang harapin na niya ang buhay sa lansangan, ano nga kaya ang kapalaran na naghihintay sa kanya? Mapapariwara nga ba ang dalagita o may pag-asa pa siyang makita ang tuwid na daan? Tunghayan natin ang kwento ni Tiffany kung paano siya magiging matatag sa mga hamon ng buhay. Nagkakagulo ang mga estudyante sa bulletin board dahil inilabas na ang resulta ng nagdaang first grading period, na kung saan malalaman na ng lahat kung sino-sino ang mga nakapasa sa ranking ng bawat section. Isa si Tiffany at ang kaklase niyang si Grace na nakikipagsiksikan doon at tinahawi-hawi pa nila ang kapwa estudyante para lang makalapit sila sa harapan. OMG, top 1 ka, ikaw ang rank 1. Hindi lang sa section natin, oh. Overall ito, best. Buong year level natin. Natutuwang sabi ni Grace na ilang ulit pang tinuro ang pangalan ni Tiffany sa board. Napangiti naman si Tiffany na makumpirma nga niyang nasa unahan ang kanyang pangalan. Masaya ang dalagita dahil meron na naman siyang magandang ibabalita sa mga magulang niya. Natitiyak niyang magiging proud na naman ang parents niya sa kanyang achievement. O, rank 1 ka. Guys, itong kaibigan ko, rank 1 siya sa year level natin. Sigaw pa ni Grace. Nagpalakpakan ang mga naroon. Lalo namang nakaramdam ng hiya si Tiffany dahil hindi talaga siya sanay na nasa kanyang atensyon ng lahat. Agad niyang hinila si Grace dahil pinagkukumpulan na sila. Umalis sila roon at nagtungo sila sa kantin at sakto na wala pang mga estudyante roon kaya doon na muna sila sumaglit. Para kang sira, alam mo naman na ayaw ko ng atensyon, nakakahiya kaya. Sabi naman ni Tiffany. Bes, proud lang naman ako sa'yo, no? Hindi ba pwede yon? At saka, bakit ka mahihiya? Achievement mo kaya yan? Dapat ipinagmamalaki mo yan. Sagot naman ni Grace. Kahit na hindi talaga ako komportable na may nakakaalam ng mga nagagawa ko. Baka isipin pa ng iba mayabang ako. At saka dyan nabubuo ang mga haters Baka mainggit sila tapos ibuli nila ako. Nag-aalalang sabi ni Tiffany. Nandito naman ako always para ipagtanggol ka. Kahit sino pang mang-away sa'yo, hindi kita pababayaan. Ay naku, ayan ka na naman. Ang mabuti pa pumunta na nga tayo sa room natin at baka maunahan pa tayo ni ma'am doon. Hinila na lang ni Tiffany si Grace palabas ng kantin. Pagpasok nila ng kanilang silid-aralan, naroon na ang kanilang teacher. Nakangiti itong tinawag si Tiffany sa harapan. Masayang ibinalita ni Miss Garcia ang magandang nangyari sa dalagita. Proud na sinabi ng guro sa buong klase na si Tiffany nga ang nangunguna sa lahat ng grade 8 sa kanilang eskwelahan. Wala nang nagawa si Tiffany kundi ang sumunod na lang sa agos ng mga pangyayari. Naisip niya na deserve din naman niya kung ano man ang papuring natatanggap niya. Natapos ang kanilang klase na hindi pa rin umuhupa ang mga papuring natatanggap ng dalagita. Kahit nasa labas na ng kanilang paaralan, kada makakasalubong niyang guro ay binabati rin siya. Naninibago si Tiffany sa ganong atensyon. Yun kasi ang unang pagkakataong naranasan niya yon. Nung elementary kasi siya at nung nasa unang baitang pa lang ng high school, hindi naman siya matalino. Average student lang siya na gaya lang ng iba na ang gusto lang ay ang makapasa. Pero dahil gusto ng mga magulang niyang makakuha siya ng mga marka na higit sa iba, talagang nagsikap siya na mag-aral at maging una sa lahat. Kahit na minsan sumasakit na rin ang ulo niya. Oh, mag-iingat ka sa pag-uwi mo Sobrang proud talaga ako sa'yo, bes. Wika ni Grace. Maging proud ka rin sa sarili mo. Rank 2 ka rin naman sa overall Sagot naman ni Tiffany at naglakad na rin palayo si Grace. Pakaway-kaway pa ito bago sumakay ng tricycle. Bumuntong hininga na lamang si Tiffany nang may ngiti pa rin sa mukha. Para siyang lumulutang sa alapaap dahil sa sobrang saya. Naglakad na siya patungo sa terminal ng mga jeep.
Sandali niyang dinukot ang cellphone para tingnan kung may text ba ang kanyang mga magulang. Pero nalaglag ang cellphone niya nang may makabanggaan siyang lalaki. Isa ring estudyante. At base sa nakikita ni Tiffany, nasa first year college na yon. Sorry, hindi ko sinasadya. Nakatingin din kasi ako sa iba eh. Sabi ng lalaki. Nabasa ni Tiffany ang pangalan na nasa ID ng binatilyo. Diego. Yun ang pangalan. Ayos lang, hindi rin naman kasi ako nakatingin. May inhin na sagot ng dalagita. Sandaling nagtama ang kanilang mga mata. Parang minumukaan siya ng binatilyo. Agad namang umiwas ng tingin si Tiffany nang makaramdam siya ng pagkailang. Wait, kung hindi ako nagkakamali, ikaw yung kaibigan ni Grace, di ba? Tanong ni Diego. Kilala mo si Grace? Oo, taga sa amin si Grace. Nakita kita dati na kasama niya nung nagpunta kayo sa amin, kaya pamilyar ka na sa akin. Ganun ba? Nahihiyang tugon ni Tiffany. Hindi mo yata kasama si Grace ngayon. Hindi, may pupuntahan pa kasi siya. Sige na, sorry ulit kailangan ko nang umuwi. Sabi ni Tiffany. Nang magsimula na siyang maglakad ay may pahabol pang sinabi ang binatilyo. Diego ang pangalan ko. Hindi na yun nilingon pa ni Tiffany. Hindi naman sa ayaw niya sa mga lalaki. Sadyang umiiwas lang siya sa mga posibleng landian. Pinagbabawalan kasi siya ng kanyang mga magulang. Bukod kasi sa batang-bata pa siya para makipagrelasyon, gusto ng parents niya na nakatuon lang ang atensyon niya sa pag-aaral. Pagsakay ni Tiffany ng jeep, ay pasimple niya pang sinilip ang binatang si Diego. Wala na ang lalaki ron, pero parang gusto niya pa ring hanapin. Huminga ng malalim si Tiffany. Napatingin pa sa kanyang matandang nasa harapan niya dahil tinatapik-tapik niya ang sariling pisngi habang sinasabi ang mga salitang, Bawal ka magka-crush, magagalit si Papa at Mama. Aral lang dapat para umunlad sila at hindi na sila mahirapan kapag nakatapos ka. Hanggang sa umandar na ang jeep ay hindi pa rin mawala sa isipan niya ang senaryo. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya kung papaanong tingnan siya ni Diego sa mata. Hindi siya sigurado, pero sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng paghanga sa isang lalaki. Paggabi na nang makauwi na siya sa kanilang bahay, saktong naghahanda na ang kanyang ama at ina ng kanilang hapunan. Inilapag niya ang bag sa sofa sa maliit nilang sala. Katulad ng palagi niyang ginagawa, nagmamano muna siya bago siya umupo sa harapan ng hapagkainan. Anong balita sa result ng first grading period niyo? Tanong ng lalaking si Arnold habang nakatingin sa cellphone nito. Papa, Mama, ako po ang rank 1 sa section namin. At hindi lang po yun, ako rin po ang rank 1 sa year level namin. Ibig sabihin po, overall rank 1 po ako. Masayang sabi ng dalagita, pero nanatiling blanko lang ang reaksyon ng mga magulang niya. Akala niya magtatatalon sa tuwa ang kanyang mga magulang, pero iba ang nangyari. Parang hindi masaya ang mag-asawa. Good, i-maintain mo yung rank mo hanggang sa makatapos ka na ng high school. Kailangan ikaw ang maging valedictorian sa school ninyo. Iyang rank mo ngayon, wala pa yan. Pwede pa yung maagaw sa'yo anytime. Kaya pag-igihan mo pa. Sabi ni Arnold at nag-angat na ng tingin sa kanya. Ayusin mo lang, Tiffany. Huwag mo kaming bibiguin ng papa mo. Hindi kami nagtatrabaho para lang maging kulelat ka. Kagaya nga ng lagi naming sinasabi, ikaw ang mag-aahon sa atin. Sabi naman ng kanyang ina na si Glenda. Napatango na lamang si Tiffany. Lihim siyang nasaktan dahil sa halip na matuwa at maging proud sa kanya mga magulang niya, pakiramdam niya ay kulang pa rin ang naabot niya. Hindi naman sobrang mahirap ang pamilya ni Tiffany. Masasabi niyang nasa middle class ang pamilya nila. Pero sadyang ambisyoso lang talaga ang mga magulang niya. Gusto ng mga ito na si Tiffany ang tumupad ng mga pangarap na hindi nila naabot. Siya nga pala, may nakapagsabi sa akin na kumpare ko. Sinundo niya kasi yung anak niya kanina. May mga umaaligid daw sa yung lalaki sa school. Totoo ba yon, Tiffany? Binitiwan ni Arnold ang kutsara at tinidor at seryosong tumingin sa anak. Papa, mga kaklase ko po yun. Kasama ko po sa isang group project. Sagot ni Tiffany. Magpalipat ka na ng grupo, yung puro babae. Hindi maganda yung ganyan na puro lalaki ang kasama mo. Baka mamaya makipaglandian ka pa sa mga yon, sinasabi ko sa'yo.
Pero Papa, Tiffany, sundin mo ang sinasabi sa'yo ng Papa mo. Para din naman sa'yo ang sinasabi niya eh. Sabat naman ni Glenda. Hindi na nagawa pang depensa ni Tiffany ang sarili niya. Batid niyang kapag pinilit niya pang ipaliwanag ang mga bagay-bagay, magmumukha lang siyang walang modo sa paningin ng mga magulang niya. Matapos ang hapunan ay dumiretso na ang dalagita sa kanyang silid. Bubuklatin na agad niya ang mga libro gaya ng laging utos ng tatay niya. Hindi siya pwedeng humawak ng cellphone pag nasa loob siya ng bahay. Kahit wala na siya sa paaralan, kailangan niya pa ring mag-aral. Ganon at ganon lang ang sistema na kinasanayan ni Tiffany. Para siyang nakakulong sa hawla pag nasa bahay siya. Hindi niya magawa ang gusto niya. Ang tahanan na dapat ay nagpaparamdam sa kanya ng kalayaan, tila ito pa ang nagsisilbi niyang bilangguan. Dakong 11:11 ng gabi, lumabas ng silid si Tiffany. Narinig niya kasing nag-aaway na naman ang nanay at tatay niya sa silid. Bumuntong hininga na lamang ang dalagita dahil alam niya kung ano na naman ang dahilan. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong babae? Napakakulit mo naman, Glenda. Palibasa ang dali mong mautos sa mga kwento-kwento ng mga kaibigan mong walang magawa sa buhay. Hoy Arnold, wag mo akong gagawing tanga. Hindi ako pinanganak kahapon. Alam ko kung kailan ka nagsasabi ng totoo at kung kailan ka nagsisinungaling. Kaya kahit na ano pang sabihin mo, hindi ako maniniwala. Alam kong may babae ka. Ang akin lang, aminin mo sa akin kung sino siya at anong klase ng tao at babae siya. Para naman alam ko kung saan ako nagkukulang. Buwelta naman ni Glenda. Hindi ka ba talaga makaintindi? Wala akong babae. Sino yung nakita kong babae na nakahawak sa braso mo sa picture ng mga katrabaho mo? Kaibigan lang ni Jerry yun, lasing. Kaya makulit. Lahat ng lalaki nung time na yun kinukulit niya. Nasaktuhan lang na ako lang ang nakuna ng kamera. Walang namamagitan sa amin nun. Hindi ko nga yung kilala eh. Sinong tangang maniniwala sa palusot mo ha? Yung amoy mo pag-uwi mo kaninang umaga, amoy ng babae. Kumapit lang sa braso mo tapos kumapit na rin sa buong katawan mo yung amoy niya. Ang sabihin mo, nagkiskisan kayo ng katawan kaya ganon. Sabihin mo lang sa akin ang pangalan, saan nakatira at kung anong trabaho niya, mananahimik na ako. Glenda naman, tigilan mo na to. Bakit hindi mo nga masabi? Hindi ko nga yun kilala. Ano bang pagkukulang ko, Arnold? Ha? Ano? Wala, kaya tumigil ka na para makapagpahinga na tayo. Sumagot ka. Ano bang hindi ko magawa na nagagawa niya? Kulang pa ba ako, ha? Maganda naman ang sahod ko, nakakatulong ako sa iyo sa lahat. Maganda rin naman ako kahit na may bilbil na ako. Sexy pa rin naman ako kahit may dalagita na akong anak. Ano pa bang kulang? Bahala ka sa buhay mo. Kung hindi ka titigil sa kakaganyan, aalis ako rito. Padabog na binuksan ni Arnold ang pintuan. Paglabas nito ay nakita nito si Tiffany sa tapat ng pinto. Pero mas pinili nitong umalis na lang kesa humaba pa ang usapan. Mama, tama na po. Baka mahilo na naman kayo. Sabi ni Tiffany nang lumabas na rin ng silid ang kanyang ina. Pero hindi siya nito pinansin. Sinundan lang ni Glenda si Arnold sa labas. Bumalik na lamang si Tiffany sa kwarto niya. Sanay na siya sa ganung klase ng sistema. Parang hindi siya parte ng pamilyang yon. Dahil sa tuwing magsasalita siya, hindi nakikinig ang mag-asawa. Hindi na makaiyak si Tiffany. Parang namanhid na lang din ang puso niya. Sa kakaisip ng kung ano-ano ay nakatulog na lang din siya. 8:00 na ng umaga nang magising siya. Pagpunta niya sa sala, naroon na ang kanyang mga magulang. Parehong nakabihis na rin para pumasok sa trabaho. Parang walang nangyaring away. Magkasundo na naman si Arnold at Glenda. Habang hindi na maisip ni Tiffany kung ano na naman ang napag-usapan ng dalawa. Tuwing mag-aaway kasi ang parents niya, nagiging maayos na rin kinabukasan. Kahit na alam naman niya na totoong may babae ang kanyang ama, pero hindi niya lang sinasabi kay Glenda na alam niya yon. Gusto niyang ito mismo ang makaalam kung sino ang tinatagong babae ni Arnold. Kumain ka na, Tiffany. Mauna na kami ng mama mo sa pagpasok kaya mag-isa ka lang ngayon aalis. Maaga ang pasok naming dalawa ngayon eh. Sabi ni Arnold habang tutok na naman sa cellphone. Okay na po ba kayo ni Mama? Tanong ng dalagita. Ayos naman kami ng papa mo. Ganun talaga kapag mag-asawa. May hindi pagkakaunawaan minsan. May intindihan mo lang kami kapag nag-asawa ka na rin. Pero bago yon, kailangan mo munang magtapos ng pag-aaral mo. Ngumiti pa ng mapait si Glenda.
Pero halata naman ni Tiffany ang bumabalot na lungkot sa mga mata nito. Papa, Mama, baka malate po ako ng uwi ngayon. May practice po kami sa isang subject namin para sa speech choir. Nagkatinginan na mag-asawa. Napailing si Arnold kaya si Glenda na lang ang nagsalita. Hindi pwede, Tiffany. Sabihin mo sa mga kagrupo mo hindi ka pwede magpagabi. Ibahin nyo na lang ang oras ng practice nyo. Pwede namang umaga bago kayo pumasok. Sabi ni Glenda. Pero Mama, Tiffany, wag ka nang makulit. Makinig ka na lang sa amin, naintindihan mo? Napatango na lamang ang dalagita sa kanyang ina. Sinunod ng dalagitang si Tiffany ang gusto ng kanyang mga magulang. Pagdating niya sa kanilang school, ay agad siyang nagpalipat ng grupo na kung saan puro babae lang silang lahat sa grupo. Habang naglalakad sa hallway, kapansin-pansin ang pagiging lutang ni Tiffany. Gumugulo kasi sa isipan niya ang mga nangyayari sa pamilya niya. Isa na rin sa iniisip niya ay ang masyadong paghihigpit sa kanya ng mga magulang niya. Sa totoo lang, sa murang edad ay ramdam niya ng parang namulat na siya sa mundong puno ng stress. Hindi na tumutugma ang edad niya sa kanyang pag-iisip. Sa araw-araw ba naman kasing ginawa ng Diyos, lagi na lang problema ang dinadatnan niya sa kanilang bahay. Huy, tulala ka na naman, best. Ano na naman ba yan? May problema ka na naman ba? Tanong ni Grace nang makasalubong niya ito pababa ng hagdanan. Si Papa at Mama kasi nag-away na naman kagabi. May hinang tinig na sagot ni Tiffany. Tungkol na naman ba yan sa kabit ng Papa mo? Tumango si Tiffany at napaupo na lamang sa gilid ng hagdanan. Isinandal nito ang ulo sa pader. Alam mo, salo talaga yung mga kabit na yan eh. Ang dapat talaga sa kanila, sinusunog ng buhay. Sabi pa ni Grace na mahalata ang gigil sa mukha nito. Ano bang nakukuha nila sa paninira ng pamilya ng may pamilya? Nakakainis. Napapailing na lamang na sabi ni Tiffany. Siya nga pala, best. Nakausap ko kahapon si Diego. Nagkausap daw kayo kahapon. Oo. Pero saglit lang naman yon. Yee! Anong yee? Para kang sira. Pogi naman si Diego, di ba? Alam mo, parang bagay kayo. Sabi ni Grace at tinutusok-tusok pa nito ng daliri si Tiffany sa tagiliran. Ano naman kung pogi? Alam mo naman na bawal pa ako sa mga ganyan. Gusto mo ba akong malintikan sa parents ko? Tumayo si Tiffany at sandaling nagpagpag ng likuran. KJ ang parents mo eh. Buti pa parents ko pinapayagan ako mag-boyfriend. Sabi ni Grace na parang kinikilig-kilig pa. May boyfriend ka na? Oo, meron na. Kaibigan ni Diego, si Peter. College. Baliw ka, Grace. Masyado ka pang bata. Sila college na, tayo second year high school pa lang. Nauna nang naglakad si Tiffany. Pero sinundan din naman ito agad ni Grace. Ano naman, boyfriend lang naman Hindi naman agad ako mag-aasawa. At least, diba, bata pa lang ako, pero may makakasama na ako sa lahat ng gusto kong gawin. Ang saya kaya. Nakangiting sabi ni Grace. Napaisip si Tiffany sa mga narinig niya. Kung minsan, naiisip ni Tiffany na may mga pagkakataong talagang parang masama ang impluensya sa kanya ni Grace. Pero sa kabilang banda, naiisip din niyang parang mas magaan ang buhay ni Grace dahil sa mga ginagawa nito sa buhay niya. Nakakaramdam siya ng inggit. Natagpuan na lang niya ang sariling hinihiling na sana, ganun lang din kaluwag ang mga magulang niya. Na tipong hindi na siya nasasakal sa lahat ng kilos niya. Natapos ang klase at lutang lang ang utak ni Tiffany buong araw. Hindi na naman sila nagkasabay sa pag-uwi ni Grace dahil pupuntahan daw nito ang boyfriend nitong si Peter. Habang abala si Tiffany sa pagtingin sa screen ng kanyang cellphone, nakita niya si Diegong nakatayo sa bangketa. Parang nag-aabang ito ng masasakyan. Lalagpasan na lamang sana yun ni Tiffany pero bigla siya nitong tinawag. Hindi naman si Tiffany ang tipo ng tao na hindi namamansin. Bilang paggalang ay hinarap niya yon at kinausap. Oh, di na naman kayo nagsabay ni Grace Magkaaway ba kayo? Natatawang sabi ni Diego. Umiiling-iling agad si Tiffany at bahagyang natatawa. Hindi kami magkaaway. Sabi niya kasi makikipagkita raw siya kay Peter. Yung kaibigan mo. Sagot niya. Oo, si Peter. Sabi ko na nga ba, bet niya si Grace Sabi ni Diego na napapatango pa. Hindi ba child abuse yun? Second year high school pa lang si Grace tapos yung kaibigan mo naman college na. Sandaling napaisip ang binatilyo.
Bahagya itong lumapit sa kanya at preskong nagsalita. Wala namang child abuse doon. Kahit college na si Peter, menor de edad pa rin naman siya. Nasa 17 lang siya sa pagkakaalam ko eh. Ako rin, 17 pa lang. Kaya wala naman sigurong problema kung magsyota ako ng kaedad ni Grace. Mas maganda nga kung classmate niya. Sabi ni Diego. Napatingin na lamang si Tiffany sa malayo. Ayaw niyang tumingin sa mukha ni Diego dahil makikita ng binatilyo ang kanyang pamumula. Kahit na malaki pa rin ang agwat ng edad, hindi pa rin tama yun. Katwiran pa ni Tiffany. Walang edad-edad sa pag-ibig, Tiffany. Kapag mahal mo o gusto mo ang isang tao, hindi na problema kung gaano kalayo ang agwat nyo. Hindi mo pa ako maiintindihan kasi hindi mo pa nararanasang ma-in love eh. Nakangiting wika ni Diego. Hindi na kaya pa ni Tiffany ang nararamdaman niyang hiya. Kaya bago pa tuluyang magkulay kamatis ang buo niyang mukha, naglakad na rin siya palayo. Kapag kailangan mo na makakausap, nandito lang ako, Tiffany ha. Hindi na hinarap pa ni Tiffany ang binatilyo. Nagmamadali siyang makasakay ng jeep at napahawak pa siya sa dibdib niya. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Malakas ang tibok ng puso niya. May halong kaba pero parang may halo ring saya. Umiling-iling lang siya at paulit-ulit niyang sinasabi sa sariling hindi siya pwedeng magkagusto sa kahit kanino. Bukod sa bata pa siya, malilintikan din siya sa kanyang ama at ina. Dakong 6:00 pa lang ng gabi nang makauwi siya sa kanila. Bukas na ang ilaw sa loob kaya akala niya naroon na ang kanyang mga magulang. Kampante lang siyang lumapit sa main door. Wala pang 1 minuto ay may narinig na siyang halinghing na nanggagaling sa silid ng kanyang mga magulang. Noong una inakala niyang ang nanay niya ang kasama ni Arnold sa silid. Pero kilala niya ang boses ng nanay niya. Malabong si Glenda ang naririnig niyang umuungol doon. Pumasok siya sa loob at lumapit sa pintuan ng silid. Naririnig niya ang boses ng kanyang ama. Tuwang-tuwa habang ang babae naman sa loob ay hindi niya makilala kung sino. Basta alam niyang yun na ang kabit ng kanyang ama. Dahil sa hindi niya alam ang gagawin, tumakbo siya sa labas. Wala siyang tiyak na patutunguhan. Umiiyak lang siya, tinayaan na lamang niya ang paa niya kung saan siya dadalhin ito. Natagpuan na lamang niya ang sarili sa gilid ng kalsada. Nakaupo, tulala at parang hindi alintana ang paligid. Tiffany, anong ginagawa mo rito? Napaangat ng tingin si Tiffany. Mukha na naman ni Diego ang bumungad sa kanya. Tumabi ito sa kanya habang nakaupo sila sa gutter. Napansin niyang may dala-dala itong plastic na may laman na pagkain. Hulaan ko, may problema ka no? Pwede ko bang sabihin sa'yo? Tanong ni Tiffany. Oo naman, siguro naman, magkaibigan na tayo. Narinig ko kasi si Papa, may ibang babaeng dinala sa kwarto nila ni Mama. Matagal ko na talagang alam na may babae siya, pero hindi ko kayang sabihin kay Mama. Pakiramdam ko kapag sinabi ko yun, ako yung magiging dahilan kung bakit masisira ang pamilya namin. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Diego. Sa tuwing may iisip ko kung anong ginagawa ng Papa ko, lalo lang akong nakukonsensya. Pakiramdam ko napakasama akong anak. Hindi ko alam kung bakit ganito nangyayari sa buhay ko. Hindi na namalayan ni Tiffany tumutulo na pala ang kanyang luha. Naramdaman na lang din niyang mas nakadikit na sa kanya si Diego. Ang kamay ng binatilyo ay nasa balikat niya na. Mahina siya sa mga sangdaling yun, kaya akala niya ang simpleng pagkahawak sa kanya ni Diego ay tanda ng pagdamay sa kanyang pinagdaraanan. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan sa problema mo. Siguro ang may tutulong ko lang ngayon samahan ka. Gusto mo bang sumama muna sa akin? Dadaling kita sa perya para kahit papano malibang ka. Nung mga sandaling yon ay hindi alam ni Tiffany kung bakit ganun na lang ang tiwala niya kay Diego. Pumayag siya agad na sumama sa perya. Ang gaan-gaan ang pakiramdam niya. Para bang matagal niya nang kakilala si Diego. Ang saya ng kalooban niya habang nalilibang ang sarili kasama ang binatilyo. Hindi na niya napapansing unti-unti na pala siyang nagiging komportable na kasama ito. Mabilis na lumipas sa mga araw, mas lalong napalapit ang kalooban ni Tiffany kay Diego. Para bang hindi na kumpleto ang araw niya kapag hindi niya yun nakikita. Parang nakadepende na ang kaligayahan niya sa presensya ng lalaki.
Hindi man niya maamin, pero sa murang edad ay naramdaman na rin niyang umibig. Oh my God, sinasabi ko na nga ba kayo na ba? Kinikilig na tanong ni Grace sa kanya. Parang gano'n na nga. Ewan ko. Natatawa pang sagot ni Tiffany. Di ang ganda pala nito, double date ang mangyayari. Kami ni Peter, kayo naman ni Diego. Wait, paano pala kapag nalaman ito ng mga magulang mo? Nawala ang ngiti sa mukha ni Tiffany. Sa ilang araw kasing nakalipas, nasanay na lang siyang maglihim. Natuto na siyang magsinungaling dahil sa sobrang paghihigpit sa kanya ng mga magulang niya. Hindi ko sasabihin. Gusto ko namang maging masaya. Lagi na lang akong stress sa mga issue nila sa sarili nila eh. Tara na nga, pumasok na tayo sa room. Tumayo si Tiffany at nauna na itong naglakad sa hallway. Kahit natuto na siyang lumandi, hindi pa rin naman niya napapabayaan ang kanyang pag-aaral. Pinagbubutihan pa rin niya ang ginagawa niya. Dahil batid niya na kapag bumagsak siya sa isang subject, makakahalata na ang mga magulang niya na may ginagawa siyang kasalanan. Dakong 6:00 ng gabi, sumama si Tiffany kay Grace. Pupuntahan daw nila ang tirahan ni Peter kung saan doon din pala laging tumatambay si Diego. Pero pagdating nila roon, maraming tao. Puro college student at mga kaibigan ni Peter. Nandun din si Diego noong mga sandaling yon na may hawak-hawak pang sigarilyo. Na-turn off si Tiffany sa kanya, pero nabura agad yon nang lapitan siya ni Diego at hawakan sa balikat. Buti naman nagpunta ka, miss na kita agad eh. Sabi ni Diego at pinaupo siya nito sa gilid. Nagiinuman kayo? Sabi mo sa akin hindi ka umiinom at hindi ka naninigarilyo. Sabi naman ni Tiffany. Ngayon lang naman to. Celebration namin kasi lahat kami pasado sa midterms namin. Wait, ano pala ang gusto mong kainin? Gusto mo ba ng pagkain? Bibilang kita. Hindi, ayos lang ako. Sasaglit lang ako. Pumunta lang talaga ako rito para makita ka. Hoy Tiffany, anong saglit ang sinasabi mo? Iiwan mo ako rito? Pagtutol naman ni Grace. Oo nga, dito ka na muna. Nandito naman si Diego eh. Shot muna kahit konti lang. Sabat naman ng binatilyong si Peter, ang kasintahan ni Grace. Oo nga naman, dito ka na. Di naman kita pababayaan dito eh. Akong bahala sa'yo. Gatong pa ni Diego. Kasi magagalit sa akin ang parents ko. At saka magre-review pa ako, may exam kami bukas, di ba Grace? Sisiw lang naman sa'yo yun kahit na hindi ka naman mag-review. Sige na Tiffany, ang KG mo naman kung uuwi ka agad. Kararating mo lang dito eh. Sabi ni Grace. Kinantsawan pa siya ng mga naroon. Sabay-sabay siyang inuuto ng mga yon. At dahil masyadong inosente at marupok ang dalagitang si Tiffany, kalaunan ay pumayag na rin ito. Umupo na siya sa harapan ng mga nagiinuman. Inaabutan siya ng alak ng mga yon. Hinahayaan lang din siya ni Diego na uminom. Kalahating oras pa lang ang nakalipas, nakaramdam na ng pagkahilo si Tiffany. Sinubukan niyang tumayo pero muntik na siyang matumba. Nasalo siya ni Diego at inalalayan. Napansin na lamang ni Tiffany nasa loob na sila ng isang kwarto. Napalagay niya ay silid yun ni Peter. Bakit tayo nandito? Tanong ni Tiffany habang napapapikit pa. Magpapahinga ka rito. Babalikan kita mamaya kapag okay ka na. Sabi ni Diego. Humiga agad si Tiffany. Lumabas naman si Diego. Mahimbing ang tulog ng dalagita. Wala na siyang kaalam-alam sa mga sumunod na nangyari. Nang magising siya, nararamdaman na lang niya na masakit ang kanyang pagkababae. Pagbangon niya ay wala siyang suot na pang-ibaba. Nakita niya rin ang dugo sa kama. Pagtingin niya sa gilid ng kwarto, naroon si Diego, nakahiga sa sofa. Walang damit at tanging brief lang ang suot nito. Nagmamadali siyang dinampot ang mga suot niya at nagbihis. Nangangatog siya sa pandidiri. Takot na takot siya. Hindi siya makapagsalita. Paglabas naman niya ng silid na yon, naabutan din niya ang iba pang kainuman ni Diego at Peter na nasa sala. Mga tulog na at lahat ng yon ay walang suot pang itaas. Wala na rin doon si Grace, ni wala man lang din yung text sa kanya. Iyak na siya ng iyak nang makapara na siya ng tricycle. 12:00 na ng gabi nun. Sa buong buhay niya, yun na ang pinaka-late na uwi niya. Natatakot siya sa magiging reaksyon ng mga magulang niya kapag nalaman ang nangyari.
Nang nasa tapat na siya ng kanilang bahay, nagtataka siya dahil nakapatay pa rin ang ilaw sa sala. Pero pagsilip niya sa loob, naririnig na naman niya ang halinghing ng isang babae na hindi naman niya ina. Palagay niya, overtime na naman ang nanay niya, habang ang ama niyang si Arnold ay overtime din sa pambababae. Wala na siyang mailabas na luha noong mga sandaling yon. Masyado nang mabigat ang dinadala niya para intindihin pa ang ginagawa ni Arnold. Pumasok na lamang siya sa loob ng silid niya. Humiga siya at nagsaklob ng kumot. Iyak siya ng iyak. Hindi niya alam kung papaano niya sasabihin sa mga magulang niya ang nangyari sa kanya. Nababahala siya. Batid niyang itatakwil siya ni Arnold at Glenda kapag nalamang nakipagtalik siya. At kahit hindi naman niya yun gusto, alam niyang hindi rin siya pakikinggan ng mga magulang niya. Kinabukasan, inumaga na ng uwi ang ina niya. Mula trabaho, naghanda pa si Glenda ng kanilang umagahan. Tahimik lang si Tiffany habang magkakaharap sila sa hapagkainan. Napansin naman yun ni Glenda at agad siya nitong tinanong. Tiffany, kanina ka patahimik dyan. May sakit ka ba? Wala ma. Inaantok lang po talaga ako. Sagot niya. Inaantok ka pa? 8:00 na, inaantok ka pa? Ano na naman bang pinagpuyata mo kagabi ha? Tanong naman ni Arnold. Nag-review po ako ng nag-review. Exam na kasi namin mamaya. Kailangan ko makakuha ng mataas na grades para ma-maintain ang rank ko sa school. Sabi ni Tiffany nang hindi man lang tumitingin sa mga magulang niya. Nakatulala lang ito sa plato niya. Dapat lang. Hindi kami nagpapakahirap ng mama mo para lang mangulelat ka. Tugon pa ni Arnold. Lihim na nagsara ang kamao ni Tiffany sa ilalim ng lamesa. Gusto niyang isumbong ang ama niya pero ayaw niya rin namang masira ang pamilya nila nang dahil sa kanya. Tahimik na nagsimula ang kainan ng mga sandaling yon. Habang tinitingnan ni Tiffany ang kanyang ama, nakakaramdam siya ng puot. Kung umasta kasi si Arnold ay parang wala itong ginagawang kalukuhan. Bumuntong hininga na lamang si Tiffany. Pinipigilan niya ang kanyang sarili na madulas ang dila. Hindi pa niya kayang magsabi ng totoo dahil hindi pa rin niya kayang makitang nasasaktan ng kanyang ina. Matapos ang paghaharap sa kainan, naligo na agad si Tiffany para maghanda sa pagpasok. Masyado pang maaga pero gusto na lang niyang umalis ng kanilang bahay. Nasa harapan pa lang siya ng school nila, nakaramdam na agad siya ng pagkailang. Hindi niya rin kasi alam kung papaano niya haharapin ang kaibigang si Grace. Natitiyak niya kasi na magtatanong yon tungkol sa kanila ni Diego. At yun ang isa sa mga bagay na ayaw na muna niyang pag-usapan. Umupo na lamang muna siya sa gilid habang dinadaing pa rin ang pagsakit ng kanyang pagkababae. Mahapdi-hapdi pa rin yon at para siyang lalagnatin. Hindi na niya alam ang gagawin niya. Wala siyang ganang pumasok. Wala rin siyang lakas para kumausap ng tao. Aalis na sana siya nang makita niya si Grace na kabababa lang ng tricycle. Nanatili lang siya sa kinauupuan niya dahil ang akala niya ay makikita siya ng kaibigan doon. Pero nilagpasan lang siya ni Grace. Papasok na sana si Grace sa gate nang subukan niya iyong tawagin. Pero hindi siya nito nilingon. Malabong hindi siya narinig ni Grace dahil hindi naman malayo ang distansya niya mula roon. Isa pa, hindi rin naman karamihan ng mga estudyanteng nasa harapan ng gate. Sa hindi malamang dahilan, mas lalong nawala ng gana si Tiffany. Wala siyang ideya kung bakit hindi siya pinapansin ng tinuturing niyang best friend. Pinipilit niyang isipin kung may nagawa ba siyang hindi maganda, pero wala siyang maalala. Hindi pumasok si Tiffany. Naglakad lang siya palayo sa kanilang school at hindi niya alam kung saan siya pupunta. Habang nasa gilid ng kalsada, bigla niyang nakita si Diego na papasakay. Presko lang na naglalakad habang nakasando lang. Iiwasan na sana ni Tiffany ang binatilyo, pero hinabol siya nito. Tiffany, sandali lang! Hinawakan siya ng lalaki sa kamay. Agad niya namang binawi ang kamay niya at tinignan ng masama si Diego. Ano ba? Bakit ka ba umiiwas? Tanong ni Diego. Tinatanong mo pa talaga? Oo, hindi ko alam kung bakit eh. Natatawa pa si Diego. Hindi mo alam? Wala kang natatandaan kung anong ginawa mo sa akin habang hilong-hilo ko?
Namumula na ang mata ni Tiffany dahil malapit na itong umiyak. Yun ba? Yung nangyari sa atin? Hindi naman kita tatakasan ha. Ako pa rin naman ang boyfriend mo eh. Mahal pa rin naman kita. Break na tayo. Uy, bakit naman? Sinabi ko sa'yo na ayaw kong gawin yun sa'yo kasi hindi pa ako ready sa ganun. Bata pa ako. 13 pa lang ako. Pero anong ginawa mo? Ginawa mo pa rin. Ginawa mo yun habang mahina ako. Wala kang puso. Napakamanyakis mo. Ayoko na sa'yo. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Walang hiya ka. Isang malakas na sampal ang natanggap ng binatilyo mula kay Tiffany. Nagulat si Diego. Akmang gaganti ito pero tumakbo na paalis ang dalagita. Kung saan-saan siya pumunta, walang tiyak na direksyon. Basta ang gusto lamang ni Tiffany ay makalimot sa lahat ng problemang dinadala niya. Makalipas ang 3 buwan, kahit nalugmok at parang pakiramdam ni Tiffany ay mag-isa na lang siya, itinuloy pa rin niya ang kanyang pag-aaral. Kapansin-pansin na ang pagbabago sa kanya. Bumaba ang mga grado niya at nawala na rin siya sa top 10 students. Nagtataka na ang lahat ng guro sa kanila. Kahit ang mga kaklase niya ay hindi rin makapaniwala na bigla na lang bumaba ang grades niya ng ganon. Si Grace naman ay hindi na rin siya pinapansin. Sinusubukan niya yung tanungin pero wala namang sinasabi sa kanya ang kaibigan niya. Ano bang problema mo, Tiffany? Bakit wala ka na ngayon sa top 10? Napaka-imposible naman na bumaba ang rank mo ng ganyan kung nag-aaral ka ng maayos. Magsalita ka nga. Galit si Glenda habang magkakaharap sila sa sala sa mga sandaling ito. Nakaabot na kasi sa parents niya ang pagbabago sa kanyang mga grado. Magsalita ka! Bakit bumaba ang grades mo? Anong ginagawa mo sa school niyo, ha? Hindi naman nakatiis si Arnold. Hinambalos niya ng hawak niyang sinturon ng dalagita. Tinamaan si Tiffany sa hita pero parang namamanhid na yon. Tulala lang ang dalagita habang tumutulo ang luha. Siguro naglalandi ka, no? Siguro nagbo-boyfriend ka kaya nawala ka sa focus. Akin na nga ang cellphone mo. Inagaw ni Glenda ang cellphone ni Tiffany. Hinayaan na lang din yun ni Tiffany, tutal unti-unti na rin namang lumilitaw ang sekreto niya. Binasa ni Glenda ang mga text message. Unang bumungad sa babae ay ang pangalan ni Diego. Nang pasadahan ni Glenda ang conversation ni Tiffany at ng binatilyo, nanlaki ang mata ni Glenda dahil hindi ito makapaniwala. Tiffany, anong mga ito? Tanong ni Glenda. Sumagot ka! Dagdag pa nito, nanatiling tahimik si Tiffany habang nakatulala. Hindi ito tumitingin sa mga magulang niya. Ano bang meron dyan? Akin na nga yan! Inagaw naman ni Arnold ang cellphone. At nang makita nito ang mga nasa inbox, pagalit nitong binato ang cellphone at saka lumapit kay Tiffany. Hinawakan ni Arnold sa kwelyo ang dalagita. Buntis ka? Sumagot ka! Sa galit nito ay halos makaladkad ni Arnold ang dalagita hanggang sa tapat ng kanilang bahay. Tinulak niya yun sa kanilang bakuran at napaupo naman si Tiffany. Tiffany, bakit ka naman nagpabuntis? Ang bata-bata mo pa, pambihira ka naman! Mangiyak-ngiyak at gigil na rin na sabi ni Glenda. Sinampal naman ni Arnold ang dalagita. Hindi pa yun titigil kung hindi ito inawat ni Glenda. Lumayas ka rito! Hindi ko kailangan ng isang katulad mo na bata pa lang lumalandi na agad. Bahala ka sa buhay mo na buhayin mag-isang batang yan. Hindi namin kikilalaning miyembro ng pamilya ang batang yan. Tinatakwil ka na namin! Sabi pa ni Arnold. Lumayas ka rito, Tiffany! Nakakadismaya ka! Dagdag pa ni Glenda. Kinuha ni Glenda ang mga damit ni Tiffany at inihagis. Isa-isa naman yung dinampot ng dalagita at nilagay sa eco bag. Wala na siyang nagawa kundi umalis na lamang ng kanilang bahay. Parang nawala ng dangalang dalagita sa mga sandaling ito. Lahat ng tingin sa kanya ng mga kapitbahay ay para siyang hinuhusgahan. Para siyang hinuhubaran ng dignidad. Kumalat sa buong lugar nila ang tungkol sa maaga niyang pagbubuntis. Umabot na rin yun sa buo nilang eskwelahan. At sa ilang araw pa lang na nakakalipas, parang lahat na ng taong kilala niya ay alam na rin ang pagdadalang tao niya. Pakiramdam niya, wala na siyang kasama. Mag-isa na lang niyang nilalabanan ang lahat ng panghuhusga at panlalait. Kahit si Grace ay bigla na lang din siyang nilalayuan. Si Diego naman, paulit-ulit niya yung hinahanap.
pero hindi sinasabi sa kanya nila Peter kung saan yun nagtatago. Dumaan pa ang 2 buwan, 5 buwan na ang tiyan ni Tiffany. Natiis niya ang buhay sa lansangan. Nakakasalba siya sa araw-araw kahit madalas ay tinapay lang ang kinakain niya. Pero dumating na rin siya sa punto na hindi niya na kinakaya. Lalo na nang dumating din ang isang malakas na bagyo. Sobrang lakas ng hangin at ulan. Bumalik siya sa bahay nila. Magmamakaawa siya sa mga magulang niya na tanggapin siya ulit. Pumasok siya sa gate nila at dali-daling lumapit sa main door. Basang-basa siya noon at lamig na lamig. Paulit-ulit niyang kinatok ang pintuan. Agad naman yung bumukas at bumungad ang mag-asawang Arnold at Glenda. Papa, Mama, patawarin niyo na po ako. Nakikiusap po ako sa inyo. Tanggapin niyo po ako. Wala na po akong ibang matutuluyan. Masyado pong malamig sa labas. Kawawa po kami ng baby ko. Sige na po, nagmamakaawa po ako sa inyo kahit nautos-utusan niyo na lang po ako rito sa bahay. Kahit na kanin lang ang ipakain niyo sa akin. Kahit sa banyo na lang po ako matulog, tatanggapin ko po. Basta tanggapin niyo na lang po ako, nakikiusap po ako. Sabi ni Tiffany. Hinawakan niya pa ang hita ng kanyang ama habang nakaluhod siya. Pero inalis lang din yun ni Arnold. Hindi makikitaan ng kahit anong awa ang ama niya. Matalim ang tingin nito sa kanya. Mama, pakiusap, babae ka rin po. Alam mo kung gaano kahirap itong pinagdadaanan ko. Naging ina ka rin naman, Mama. Pakiusap, sige na po. Tumingin lang sa malayo si Glenda at hindi ito nagsalita. Ako ang masusunod dito. Kaya kung anong sasabihin ko, walang magagawa yung mama mo. Hindi kita tatanggapin dito. Lahat ng pangarap namin ng mama mo ay naglaho dahil sinuway mo kami. Nawalan na kami ng pag-asa sa buhay. Kaya mabuhay kang mag-isa. Hindi na kita papapasukin sa bahay na ito. Maangas na sabi ni Arnold. Hindi ko naman po ito ginusto, Papa. Biktima lang din po ako. Bakit po ayaw niyong pakinggan ang kwento ko para malaman niyo na hindi ko po ito kasalanan? Manahimik ka na! Umalis ka na rito! Wala na kaming pakialam sa'yo! Layas! Papa, Mama! Padabog na sinara ni Arnold ang pintuan. Naiwang nanginginig si Tiffany sa labas ng kanilang bahay. Wala na siyang nagawa kundi ang lisanin na lamang ang lugar na yon. Sa gitna ng malakas na ulan ay naglalakad ang dalagita. Hawak-hawak niya ang tiyan at dinadalangin na sana ay walang masamang mangyari sa bata. Pero sa halos 3 oras niya ng paglalakad, hindi na rin niya kinaya ang ginaw. Bigla na lamang siyang tumumba sa gitna ng kalsada. Ang huling nakita ni Tiffany ay mayroong isang sasakyan na huminto sa gilid niya. Tila isang mahabang pagtulog ang nangyari. Nagising na lamang siya na nasa loob na siya ng maaliwalas at malawak na silid. Maliwanag doon, malayong malayo sa ilalim ng tulay na madilim na nagsilbi na rin niyang tahanan. Nasaan ako? Tanong ni Tiffany. Pipilitin pa sana niyang bumangon pero pinigilan siya ng isang nurse. Lumapit sa kanya ang matandang babae. Mukha itong mayaman dahil sa dami ng alahas na suot-suot nito. Iha, nandito ka sa ospital. Ospital? Ayoko rito. Wala po akong pambayad sa ospital na to. Natatarantang sabi ni Tiffany. Don't worry, ako ang may-ari ng ospital na ito. Wala kang dapat na bayaran. Nakangiti namang sabi ng matanda. Kumalma na rin si Tiffany nung mga sandaling yon. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at naiyak na lamang siya nang maramdaman na parang wala na siyang dinadala. Anong nangyari sa baby ko? Nanginginig ang tinig na sabi ni Tiffany. Huminga ng malalim ang matandang babae. Hinawakan nito ang namamayat na kamay ni Tiffany. Iha, bumitaw ang bata. Hindi niya kinaya. Sabi ng doktor, dahil yun sa kakulangan ng nutrisyon. Mahina rin ang katawan mo kaya hindi talaga mabubuhay ang bata. I'm so sorry dahil napagdaanan mo ito. But huwag kang mag-alala. I will help you para makabangon ka. Sabi ng matanda. Lalong napahagulgol si Tiffany. Pakiramdam niya noong mga sandaling yon ay isa na siyang walang kwentang ina. Magdamag na umiyak ang dalagita.
Pagkatapos, inaya siya ng matandang babae na umuwi sa tinitirhan nito. Agad namang pumayag si Tiffany. Desperada na rin kasi siyang mabuhay. Ayaw niyang mawala na lang sa mundo nang wala man lang napapatunayan sa sarili niya. Kinabukasan lang din ay dumating na rin sila sa mansyon. Habang nakasakay sa wheelchair, nagpakilala na ang matanda sa kanya. Ang pangalan ko ay Marieta. Karamihan sa mga nakakakilala sa akin ay tinatawag akong Miss Marieta. Pero ikaw, pwede mo na lang akong tawaging Mama Marieta o Lola Marieta kung gusto mo. Matanda na rin naman kasi ako. 60 na ako eh. Ito namang kasama ko palagi ay si Mang Jun. Siya ang assistant ko sa lahat. Yung mga kasambahay, si Aling Fe, si Marilyn, si Elena, Joanne, Janice, Amanda at si Luna. At si Henry, kaedad mo lang din siya. Kagaya mo, nakita lang din namin siya sa lansangan. Dinala ko rito dahil gusto kong tulungan. Nasa kwarto lang siya. Mamaya ipapakilala ko rin siya sa'yo ha. Sa ngayon dadaling ka sa kwarto para makapagpahinga ka, okay? Bakit po ang bait-bait nyo sa akin? Hindi nyo naman po ko kilala. Hindi nyo rin naman po ako kaano-ano. Sabi ni Tiffany. Iha, ganyan din ako nung araw. Sa lansangan lang din ako palaboy-laboy. Kaya alam ko kung ano ang pakiramdam. Ayokong maranasan nyo ng mga bata. Kaya ito, tinutulungan ko kayo. Gusto kong makita nyong ikalawa ninyong buhay. Hinaplos pa ng matandang babae ang kanyang pisngi. Maraming salamat po. Hindi ko po inakala na may tao pa palang kagaya ninyo. Dinala na si Tiffany sa magiging kwarto nito. Nang mag-isa na lang siya roon, ay bigla niyang naisip ang ginawang pagtaboy sa kanya ng kanyang ama. Nakaramdam siya ng galit. Hindi niya kasi maintindihan kung bakit ganun na lang ang galit ni Arnold sa kanya. Samantalang siya dapat ang magalit dahil ang ama niya mismo ang sumisira sa pamilya nila. Habang nagmumuni-muni ng nakahiga, nakita niyang biglang bumukas ng bahagya ang pinto. Isang batang lalaki ang dumungaw roon. May kulay pa ang buhok no na parang mga batang tambay sa ilalim ng tulay na humihit-hit ng rugby. Sino ka? Tanong ni Tiffany. Sabi ni Mama Marieta, puntahan daw kita at magpakilala ako. Ako nga pala si Henry. Wala na rin ako mga magulang eh. Nakita lang nila ako sa ilog nung nakaraan. Niyaya nila ako. Sumama ako agad kasi mukhang marami silang pagkain eh. Ikaw, sino ka ba? Sabi ni Henry at tuluyan ng pumasok ng silid. Tiffany ang pangalan ko. Nakita naman nila ako sa gitna ng ulan na walang malay. Pinalayas ako ng parents ko kasi maaga akong nabuntis. Tapos kanina nawala na yung baby ko. Sagot naman ng dalaga. Buti ka pa nga may mga magulang ka pa eh. Ako wala na. Alam mo Henry, mas maganda nang walang magulang kaysa may mga magulang ka nga. Pero kagaya naman ng mga magulang ko, wala silang ibang tingin sa akin kundi bagay na magagamit nila para matupad lang yung pangarap nila. Kung sa bagay, pero ngayong nandito na tayo, hindi na tayo maghihirap. Magpakabait lang daw tayo at magiging maganda ang buhay natin dito. Pwede ba tayong maging magkaibigan ha? Inilahad ni Henry ang kanyang kamay. Lumapit ka kaya rito? Hindi naman kita maabot eh. Sabi ni Tiffany. Bakit? Hindi ka ba makatayo? Tanong naman ni Henry. Nagpapahinga ako. Kagagaling ko lang ng ospital, kaya ikaw ang lumapit. Sabi ni Tiffany at umira pa ito. Agad namang lumapit si Henry at nakipagkamay. Nakangiti pa ito sa dalagita. Nung mga sandaling yon, pakiramdam ni Tiffany ay meron na siyang bagong kakampi. Masaya ako kasi magkaibigan na tayo. Sabi ni Henry. Sa araw na yun mismo nabuo ang pagkakaibigan ni Tiffany at Henry. Ang mansyon na yon ang nagsilbi nilang mundo. Sa mga sumunod na araw, unti-unti na ring nagiging komportable si Tiffany. Mababait ang mga tao sa paligid niya. Tinuturing siyang tunay na pamilya. Walang panghuhusga, walang kahit na anong pangungutya at pang-aabuso. Nagawa na rin ni Tiffany na ikwento kay Marieta ang tungkol sa nangyari sa kanya.
Mula sa ginawa sa kanya ni Diego hanggang sa pagpapalaya sa kanya ng kanyang magulang. Masaya si Tiffany kasi kahit sobrang saklap ng nangyari sa kanya, hindi man lang niya naramdamang nandidiri sa kanya ang matanda. Huwag kang mag-alala, iha. Habang nandito ka sa akin, walang mang-aapi sa'yo. Ituring niyo na rin akong tunay na nanay o lola. Sabi ni Marieta sa kanya habang inaayusan siya nito sa harapan ng salamin. Buti pa po kayo na hindi naman ako kadugo. Napaparamdam niyo sa akin na hindi ako walang silbi. Tugon naman ni Tiffany. Hinaplos naman ni Marieta ang kanyang buhok at ngumiti sa kanya ng malapad. Lahat ng tao sa mundo ay may silbi. Kaya ikaw, huwag mong iisipin ang bagay na yun. Marahil hindi mo pa nakikita kung anong papel mo sa mundo dahil masyado ka pang bata. Pero ngayong nandito ka na sa akin, nasisiguro kung unti-unti mong malalaman kung ano ba talaga ang misyon mo rito sa mundo. O sige na, sumunod ka na lang sa sala ha. Malilate na tayo sa misa. Naglakad na palabas ang matanda. Naiwang nakatingin ang dalagita sa harapan ng salamin. Ngumiti siya ng bahagya. Kinakapa-kapa niya ang pisngi. Napangiti siya nang mapagtanto na hindi nahumpak ang mukha niya. Tiffany, samantalahin mo na ang pagkakataon. Magsimula ka ulit. Kung kinalimutan ka nila, pahalagahan mo ang mga taong nandito ngayon para sa'yo. Nakangiti niyang sabi sa sarili. Matapos makapag-ayos ay bumaba na rin siya sa sala. Sumakay na sila sa kulay puting sasakyan ni Marieta. Araw yun ng linggo. Yun ang unang pagkakataon na magsisimba silang tatlo. Mama Marieta, hindi po ako marunong magdasal. Nahihiya po akong pumasok sa simbahan. Sabi ni Henry habang sila ay nasa kasagsagan ng biyahe. Kaya tayo magsisimba para din matutong magdasal. Kaya hindi ka dapat mahiyang magdasal, Henry. Ikaw Tiffany, marunong ka ba magdasal? Tanong ni Henry. Ngumiti muna sandali si Tiffany. Hindi ako naturuan ng mga magulang ko kung paano magdasal. Pero araw-araw ako nagdadasal, lalo na kapag may mga problema ako. Kasi alam ko, nakikinig siya sa akin. Nagkibit balikat na lamang si Henry. Ilang minuto ang nakalipas, nakarating na rin sila sa simbahan. Pagbaba pa lang nila ng sasakyan, nakita agad ni Tiffany ang kanyang ama. Mayroon itong kasamang ibang babae. Nakatalikod ang babae, pero parang pamilyar sa kanya. Hindi lang siya sigurado kung sino. Sa takot na baka makita siya ng kanyang ama, nagtago siya sa likuran ni Marieta. Nakuha naman agad ni Marieta kung bakit parang hindi komportable si Tiffany sa oras na yon. Mang Jun, hindi pala tayo dito. Sa kabilang simbahan na lang tayo. Sabi ni Marieta. Pumalik sila ulit ng sasakyan. Nang nasa loob na sila, pasimple pang sinipat ni Tiffany ang kanyang ama. Kahit malayo, kitang-kita niya ang ligaya sa mukha ni Arnold. Ngiti na hindi niya na nakikita tuwing si Glenda ang kaharap. Nakarating sila sa simbahan. Nagsimula ang misa ng mapayapa. Pagkatapos nila magsimba, didiretso na sila sa isang kainan. Pagdating nila roon, bigla na lamang nakaramdam ng pagkahilo si Marieta. Muntik na itong matumba. Buti na lamang ay agad itong nasalo ni Mang Jun. Hindi na sila natuloy sa kakainan nila. Ospital ang bagsak nila noong mga sandaling yon. Agad namang inasikaso si Marieta dahil pagmamay-ari niya ang ospital. Nasa hallway lamang ang magkaibigang sina Tiffany at Henry. Pareho silang walang ideya. Tiffany, bakit biglang nahilo si Mama Marieta? At saka, bakit yung ubo niya may halong dugo sa kamay niya? Malalabang sakit ni Mama Marieta? Tanong ni Henry. Hindi ko rin alam, pero ipagdasal na lang natin na sana okay lang siya. Palagay ko talaga may sakit si Mama Marieta pero hindi niya lang sinasabi sa atin. Bago ka pa kasi dumating, nakita ko na siyang umuubo ng umuubo Tapos ngayon, iba na, may dugo ng kasama. Mumuntong hininga na lamang si Tiffany. Habang naghihintay, biglang dumating na ulit si Mang Jun. At ito na nga mismo ang nagsabi sa kanila ng tungkol sa kalagayan ni Marieta. Nalaman ni Tiffany at Henry na mayroong leukemia ang matanda.
Malala na raw ito at wala na raw itong pag-asang makasalba pa. Sa madaling sabi, bilang na lang ang mga araw ng matanda. 3 oras ang nakalipas, nakapasok na rin sila sa silid ni Marieta. Nakangiti ang matanda nang lapitan nila ito. Mama Marieta, bakit ka may sakit? May sakit ka pala pero hindi mo man lang sinabi sa amin. Akala ko ba anak mo kami? Bakit hindi ka nagsasabi? Tanong ni Henry at umupo pa ito sa gilid ng kama. Uy, mamaya mo na nga kulitin si Mama Marieta. Suway naman sa kanya ni Tiffany. Henry, Tiffany, gusto ko na kapag nawala na ako, mag-aaral kayong dalawa ha. Kailangan ninyong makatapos dahil sa inyo ko ipapamana ang lahat ng yaman ko. Wala naman kasi akong ibang pamilya kundi kayo lang. Kaya magiging mabuting bata kayo. Lahat ng mga paalala ko sa inyo, lahat ng mga payo ko sa inyo, sana lagi ninyong tatandaan yon. Naiintindihan niyo ba ako? Sabi ni Marieta. Huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Konti pa lang po ang napagsasamahan natin eh. Sabi naman ni Tiffany. Hinawakan ni Marieta ang kamay ng dalawa. Huminga ito ng malalim at saka muling nagpakita ng ngiting tila na babalot naman ng lungkot. Matanda na ako. Ang makita kong maging maayos ang buhay ng mga batang katulad ninyo ay isa ng senyales na tapos na ang misyon ko rito sa mundo. Sa puntong yun ay tuluyan ng umiyak si Tiffany at si Henry. Hagulgol ang dalawa. Pero tumahan lang din sila nang dumating na ang doktor at sandali silang palabasin. Ilang araw nang nasa ospital si Marieta, habang si Tiffany at Henry naman ay nasa mansyon lang. Paminsan-minsan ay dumadalaw sila sa matanda. Noong una, inakala nilang gumaganda na ang pakiramdam ni Marieta. Dahil wala naman silang kaalaman sa mga ganong sakit, akala nila ay gagaling agad ang matanda sa simpleng pag-inom lang ng gamot. Pero nang gabing nagbabasa ng libro si Tiffany at Henry sa kanilang maliit na library sa mansyon, isang masamang balita ang dumating sa kanila. Nagtataka na lamang si Tiffany at Henry nang makitang nag-iiyakan na ang mga kasambahay. Pati na rin si Mang Jun ay humagulgol na rin. Uy Tiffany, si Mama Marieta daw wala na. Hala, di ba okay na siya nung huling punta natin sa kanya? Paano nangyari yun, Tiffany? Sabi ni Henry at nagsimula na rin itong umiyak. Hindi na nakapagsalita pa si Tiffany. Hindi niya rin kasi alam ang kanyang sasabihin. Natulala na lang siya habang umiiyak. Naging mabilis sa mga pangyayari. 2 araw lang ang naging lamay ng matanda at inilibing na rin ito. Kagaya ng pinangako ni Marieta, kay Tiffany at Henry nito ipinangalan ang mga ari-ariang naiwan nito. Si Mang Jun ang kanilang magiging guardian. 12 taon ang lumipas. Nag-aral at nakapagtapos si Tiffany ng kanyang pag-aaral. At ngayong siya ay isa ng ganap na adult, ang pinagkakaabalahan niya na ay ang mga negosyong naiwan sa kanila ni Marieta. Dahil business administration din naman ang tinapos niya, mayroon siyang kaalaman pagdating sa pag-handle ng mga negosyo. Nakatayo si Tiffany sa harapan ng salamin. Ang dating bata na tinalikuran ng mga taong pinanggalingan niya, ngayon ay isa ng matatag at malakas na babae. Wala na sa itsura niya ang pagiging mahina. Hindi na siya maaapi ng kahit na sino man. Kanina ka pa nandiyan sa harapan nagsalamin. Baka naman mabasag na yan, ha? Sabi ni Mang Jun at napalingon naman agad si Tiffany. Ikaw, Mang Jun, ha? Natututo ka na ng mga ganyang biro. Sabi ko naman kasi sa'yo, iwas-iwasan mo si Henry. Bad influence yun eh. Natatawa namang sabi ni Tiffany. Saan nga pala ang punta ng lalaking yon? Ang aga-aga nga umalis, hindi man lang ako ginising para naayatid ko sana siya. Pumasok na si Mang Jun at tinulungang ayusin ang buhok ni Tiffany. Mayroon po siyang business meeting sa Taiwan. Maaga siyang umalis kasi may mga kakausapin pa siya bago ang flight. Paliwanag ng dalaga. Kaya pala. Sobrang busy pala ni Henry. Hindi na nakapagpaalam eh. Kahit nga rin po ako, hindi na kami gaanong nakakapag-usap. Talagang dedicated siya sa ginagawa niya. Ikaw, Tiffany anak, kumusta ka naman? Ayos ka lang ba?
Tanong ni Mang Jun at sandaling tinigil ang pagsuklay ng buhok ng dalaga. Ayos lang naman po ako. Maganda naman po ang takbo ng mga negosyo natin. Sabi ni Tiffany. Mabuti naman kung ganun. Pero sigurado ka bang pupunta ka ron? Kung hindi ka pa handa, wag mo munang pilitin. Sabi ni Mang Jun. Ayos lang naman po ako. Gusto ko lang silang makita. Pero hindi ako haharap sa kanila. Ngumiti ng mapait si Tiffany. Makalipas lang ang ilang minuto, nakaalis na rin sila ng mansyon. Habang nasa biyahe, hindi maiwasan ni Tiffany na hindi kabahan. Pakiramdam niya, babalik siya sa nakaraan. Nasasaktan siya kapag naaalala niya kung papaanong itinaboy siya ng kanyang mga magulang. Huminga siya ng malalim. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili niya na kakayanin niyang humarap sa mga magulang niya. Nang marating na nila ang dating barangay na kinaroroonan nila, tumigil na ang sasakyan sa gilid, ilang metro ang layo sa dati nilang bahay. Dito na lang po. Lalakarin ko na lang po papunta sa amin. Sabi ni Tiffany. Sigurado ka ba, anak? Nag-aalalang tanong ni Mang Jun. Opo, kaya ko naman po. O sige, basta tumawag ka lang agad sa akin kapag nagkaproblema, ha? Tumango na lamang si Tiffany at nagsimula na rin siyang maglakad. Bumuntong hininga muna siya. Nang matanaw na niya ang bahay nila, dumaloy na ang kaba sa kanyang sistema. Pero nagsalubong ang kilay niya nang makitang may nakalagay na karatula sa gate. May nakasulat na for rent. Pagtingin niya sa loob, nakakandado ang pinto. Tinanong niyang matandang napadaan sa harapan niya. Ayon sa matanda, ilang taon nang walang nakatira doon. Pinapaupahan daw ng mga magulang niya pero wala namang tumitira. Matagal na palang walang pamilyang nakatira sa bahay na to. Ano na kayang nangyari sa kanila? Humugot na naman ng malalim na paghinga si Tiffany. Bumalik na lamang siya sa sasakyan. Oh, anong nangyari? Bakit bumalik ka agad? Tanong ng matandang si June. Wala na pong tao sa dating bahay namin eh. Hindi ko na rin alam kung saan sila hahanapin. Siguro ito na yung sign para tuluyan ko na silang kalimutan. Tara na po. Nabigo man na makaharap ni Tiffany ang kanyang mga magulang. Nakahinga naman siya ng maluwag dahil alam niyang hindi niya pa rin talaga kayang makita si Arnold at Glenda. Nakaramdam ng gutom si Tiffany. May nadaanan silang isang restaurant na hindi naman kalayuan sa dati nilang paaralan. Pumasok si Tiffany roon kahit medyo maraming tao. Wala naman siyang arte sa katawan. Kahit milyonarya na siya, simpleng tao pa rin siya kung titingnan. Habang naghihintay ng waiter, bigla na lamang may lumapit na lalaki sa kanya mula sa kanyang likuran. Uy, Tiffany, ikaw na ba yan? Tanong ng isang lalaking waiter na sobrang pamilyar sa dalaga. Hindi niya maaaring makalimutan ang pagmumukha na yon kahit pa maraming taon na ang nakalipas. Hindi mabubura sa alaala niya ang taong sumira ng buhay niya. Diego? Oo, ako nga. Si Diego. Oh, wait! Hindi na pinatapos ni Tiffany ang lalaki sa pagsasalita nito. Agad na lumabas si Tiffany. Hinabol siya ni Diego hanggang sa makarating na sila sa labas. Hinawakan siya ng lalaki sa braso kaya napilitan na rin siyang humarap. Tiffany, gusto kong humingi ng tawad dahil sa ginawa kong pangiiwan sa'yo sa ere. Tawad? Naririnig mo bang sarili mo? O baka naman bingi ka lang talaga kaya hindi mo naririnig na sobrang kapal na mukha mo sa sinasabi mong yan? Alam kong sobrang sakit ng ginawa ko sa'yo. Pero Tiffany, ang tagal na nun. Sana naman patawarin mo na ako. Ilang taon din kitang hinahanap eh. Hindi matahimik ang kalooban ko dahil pakiramdam ko kailangan ko mag-sorry sa'yo. Tiffany, please, sorry na. Hindi ko naman inihiling na magkabalikan tayo. Ang akin lang, patawarin mo sana ako. Sabi ni Diego. Tinangkapan itong hawakan ng kamay ni Tiffany pero hinawi lang yon ng dalaga. Ang kapal ng mukha mong humingi ng tawad matapos ang lahat ng pinagdaanan ko. Lahat ng naranasan ko ng dahil sa'yo. Wala kang alam kung anong kalbaryo nangyari sa akin. Kaya wala kang karapatan na humingi ng tawad. Hanggang sa mamatay ako, hindi kita mapapatawad. Tapos na ako sa'yo. Okay na ang buhay ko ngayon kahit wala kayo. Kaya pakiusap lang, ayoko nang makita ang mukha mo.
Please naman, Tiffany. Patawarin mo na ako. Isang malakas na sampalang lumapat sa mukha ni Diego. Nagulat ang lalaki at muntik pa itong matumba sa kinatatayuan niya. Nanlaki ang mata ng lalaki. Agad na bumakas ang galit sa mukha nito. Akmang lalapit ito kay Tiffany pero biglang dumating si Mang Jun. Anong meron dito? Ayos ka lang ba, iha? Tanong ni Mang Jun. Ito kasing lalaking ito. Siya ang dahilan kung bakit nagkandaleche-leche ang buhay ko eh. Nangungulit pa. Hoy, layo mo si Tiffany kung ayaw mong ipadampot kita sa pulis. Maangas na sabi ni Mang Jun. Sino naman ba tong matandang to? Naiirit ang tanong ni Diego. Ako ang tatay niya, kaya huwag kang lolo-lolo sa akin dahil baka baliang kita ng buto. Alis niyan! Dadaan kami! Tinulak ni Mang Jun si Diego. Sabay na rin silang umalis ni Tiffany. Napahawak na lamang si Tiffany sa kanyang dibdib dahil sa lakas ng tibok ng puso niya. Dulot yun ng matinding galit na matagal niya nang hindi napapakawalan. Ayos ka lang ba, anak? Nag-aalalang tanong ni Mang Jun. Ayos lang naman po ako. Gumaan po ang pakiramdam ko. Sa wakas, nakatikim na rin siya ng sampal sa akin. Sagot naman ni Tiffany at natawa pa ito. Ano? Gusto mo ba ipakulong na natin siya dahil sa ginawa niya sa'yo noon? Hindi na po. Ayoko na po kasing magkaroon pa kami ng koneksyon sa isa't isa. Matagal ko na pong kinalimutan ang nangyari noon. Gusto ko na lang mag-focus sa kung anong buhay ang meron ako ngayon. Sabi ni Tiffany. Tumangu-tangu lang si Mang Jun at pinaandar na rin ito ang sasakyan. Sa buong biyahe nila ay tahimik lang ang dalaga. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan ni Tiffany ang mukha ni Diego. Ibang-iba na ang mukha ng lalaki. Malayo na yun sa mukhang hinangaan noon ng dalaga. Parang nakaramdam ng pagod si Tiffany pagpasok pa lang niya sa sala. Agad siyang napaupo sa sofa at napasandal. Bumuga siya ng malakas na hangin. Napatulala siya sa chandelier kung ano-ano na naman ang iniisip niya. Oh, bakit ganyan na naman ang mukha mo? Problema mo? Napalingon si Tiffany nang marinig ang tinig na yon ni Henry. Nanggaling yon sa kusina. Oh, nandito ka na pala? Nakangising sabi ni Tiffany. Ay hindi, picture ko lang to. Hindi ako to. Pabirong sagot ng binata. Umupo ang binata sa tabi niya. Kinurot pa nito ang pisngi ng dalaga. May nangyari ba sa lakad mo? Tanong ulit ni Henry. Hindi kami nagkaharap ng parents ko. Wala na sila sa dating bahay na tinitira namin. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Namiss mo sila, no? Natatawang sabi ni Henry. Hindi naman yun ang iniisip ko. Si Diego. Nang marinig yun ni Henry ay bumakas agad ang inis sa mukha ng binata. Parang allergic ito sa pangalang yon. Nagkita kayo ng lalaking yon? Oo, accidentally, nagtagpo ang landas namin sa restaurant. Waiter siya ron. Kinukulit niya ako. Buti na lang kasama ko si Mang Jun kanina. May ginawa ba siya sa'yo? Ayos ka lang ba? Susuntukin ko yun eh. Saang restaurant yun nagtatrabaho? Bibiling ko yung restaurant na yun para mawalan siya ng trabaho. Kalma na, Henry. Ayos lang naman ako. Wala na akong nararamdamang sakit. Puro galit na lang ang nararamdaman ko kapag nakikita ko ang mukha niya. Isa pa, gusto ko na lang kalimutan ang masamang nangyari noon. Gusto kong mag-focus kung anong meron ako ngayon. Nakangiting wika ni Tiffany. Kakalimutan? Hahayaan mo na lang yung ginawa niya sa'yo noon? Hindi ko yun makakalimutan, pero gusto ko nang makausad. Ibabaong ko na sa nakaraan yun. Gusto ko na ring mabawasan ang dinadala ko. Mas mahirap gumalaw kapag may bigat kang dinadala sa kasalukuyan. Sabi ni Tiffany. Okay, sabi mo eh. Napangisi na lamang ang binatang si Henry. Wala rin naman itong magagawa pag si Tiffany na ang nagsabi. Malaki kasi ang respeto niya sa dalaga. Kumusta naman ang lakad mo? Tanong ng dalaga. Nice lang naman, nakakapagod. Hirap kausap ng ibang kliyente, hindi makaintindi. Sagot naman ni Henry. Natawa na lamang si Tiffany kay Henry. Tumayo ang dalaga at nagtungo sa kusina. Kumuha ito ng 2 bote ng San Mig Light. Inabot nito ang 1 bote sa binata. Ayos ah, ikaw na yata ngayon ang nagyayayang uminom. Anong meron?
Tanong ni Henry. Isang simpleng selebrasyon. Dahil sa wakas, kinaya kong humarap sa kanya. Uminom ka na lang. Inihirapan na lamang ni Tiffany ang binata. Kahit na papaano ay narelax na rin ang utak ni Tiffany habang magkainuman sila ni Henry. Aminado ang dalaga na kapag kasama niya ang binata, para bang nagkakaroon siya ng lakas. Sa tagal na kasi nilang magkasama, si Henry na ang nagsisilbi niyang kakampi sa lahat ng bagay. Dakong alauna na ng madaling araw nang matapos sila. Tinanghali na sila ng gising kinabukasan. Buti na lang ay pareho naman silang walang aasikasuhin sa negosyo. Kaya sa araw na yon, naisip na lang nilang dalawin ang puntod ng namayapang si Marieta. Bago sila dumiretso sa sementeryo, dumaan muna sila sa bilihan ng mga bulaklak. Sa hindi nila inaasahang pagkakataon, isang tao na naman ang makikita ni Tiffany sa lugar na yon. Pagbaba pa lang niya ng sasakyan, natanaw na agad ni Tiffany ang kanyang best friend na bigla na lamang siyang iniwan sa ere noon. "Oh, bakit? May problema ba?" Tanong ni Henry. Hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya kay Grace na abalang-abala sa pagsuri ng mga bulaklak. Alam na agad ni Henry kung ano ang ibig sabihin ni Tiffany. "Kung hindi mo pa kaya, huwag mo munang pilitin." Wika ni Henry. Kaya ko naman siyang harapin. Wala naman siyang kasalanan sa akin eh. Hindi ko lang talaga alam kung bakit bigla niya na lang akong iniwan sa ere. Sagot ng dalaga. Yung pag-iwan niya palang sa ere sa kalagitnaan ng mga problema mo, kasalanan na yun. Mag-isip ka nga. Buwelta pa ng binata. Halata ng inis sa mukha nito. Irritable kasi ito sa pagiging tanga minsan ni Tiffany. Ganun pa man, tumuloy pa rin sa paglalakad ng dalaga. Hanggang sa tuluyan na nga silang nagkaharap ni Grace. Noong una, nakasalubong lang ang kilay ni Grace na para bang kinikilala pa muna siya. Oh my God, ikaw na ba yan? Tiffany, ikaw ba talaga yan? Namamanghang tanong ni Grace, pero nanatiling tahimik lang si Tiffany. Sa ibang direksyon lang ito nakatingin. Sa mga sandaling ito, parang bigla na lamang siyang nagkaroon ng pagkailang. Pero pinipilit niyang tatagan ang kalooban niya. Kailangan niyang malaman kung bakit siya nito iniwan noon. Kumusta ka? Wow, mukhang naging big time ka na ngayon, best. Kaya pala hindi ka na nagparamdam ah. Mayamang ka na pala. Sabihin mo nga sa akin, best, tagasang bansa bang napangasawa mong foreigner? Tanong ni Grace. Sa uri pa lang ng pagtatanong ng babae ay ramdam na agad ni Tiffany na meron itong gustong tumbukin. Para bang pasimple siya nitong iniinsulto. Kaya naman, dito na niya napagtanto na hindi nga talaga sila okay ni Grace noon pa man. Hindi na nakatiis si Tiffany. Tinanong niya na ang dating kaibigan. Grace, anong nangyari sa atin noon? Bakit bigla mo na lang akong iniwan sa kalagitnaan ng mga pinagdadaanan ko? Seryosong tanong ni Tiffany. Seryoso ka ba, best? Dito tayo mag-uusap? Pwede naman dun oh. Libre mo ako. Marami ka naman na sigurong pera, di ba? Huminga ng malalim si Tiffany. Pumayag silang pumasok sa isang restaurant na malapit lang din sa tindahan ng mga bulaklak. Maraming in-order na pagkain si Grace dahil alam nitong si Tiffany naman ang magbabayad. Tahimik lang si Tiffany habang pinagmamasdan ang kanyang dating kaibigan. Sa isip-isip ni Tiffany, wala pa rin talagang pinagbago si Grace. Balahura at pabalbal pa rin. Sagutin mo muna ang tanong ko bago tayo kumain. Sabi ni Tiffany. Napatigil naman si Grace sa paglagok ng juice. Pwede namang kumain muna tayo kasi baka mamaya hindi na tayo makakain kapag nagsalita na ako. Natatawang sabi ni Grace. Bakit? Kasi hindi ko magugustuhan ang mga sasabihin mo? Buwelta pa ni Tiffany. Sa puntong ito, binitiwan na ni Grace ang kutsara at tinidor na hawak nito. Nakita na rin ni Tiffany sa mukha ni Grace ang inis. Gusto mo ba talagang malaman? Ngumisi si Grace. Sa reaksyon ng mukha nito ay parang wala naman itong nararamdamang konsensya. Para bang proud na proud pa ito sa kung anuman ang ginagawa nito kay Tiffany. Oo, iniwan kita sa ere. Alam mo kung bakit? Kasi ayaw na kita sa buhay ko. Madiin na sabi ni Grace. Ha? Una pa lang, hindi na talaga kita gusto, Tiffany. Masyado kang sumasapaw sa lahat. Lagi kang nakaharang sa dadaanan ko.
Kapag kasama kita, lagi akong pangalawa sa mata ng mga tao. Sa honor, ikaw ang una. Sa ganda, ikaw ang nauuna. Sa kabaitan, ikaw pa rin. Ikaw ang paborito ng lahat. Ikaw na lang palagi. Nakakairita na. Hindi mo ba napapansin na una pa lang hindi na kita tinuturing na kaibigan? O baka naman kasi hayok na hayok ka sa pagkakaroon ng kaibigan kasi sa bahay ninyo wala namang nakikinig sa'yo. Pues hindi kita tinuring na kaibigan. Pinakisamahan lang kita para alam ko kung papaano kita pababagsakin. Padabog na sinubo ni Grace ang inikot-ikot nitong pasta at saka tumingin kay Tiffany ng nakakaloko. Yung pumunta tayo sa bahay ni na Peter, nung nag-inuman tayo, lahat yun plano ko. Ito naman kasing si Diego, takam na tikman ka. Kaya yun, tinulungan ko siya na maabot ang pangarap niya. Total win-win situation naman eh. Makakarao siya, tapos mapapabagsak naman kita kapag nabuntis ka. Well, mukhang okay naman ang buhay mo. Tingin ko hindi kita napabagsak. So sad, nag-fail ako. Pero I'm so happy for you, Tiffany. Kasi sigurado ng magandang future ng anak mo dahil sa malamang may sugar daddy ka. Wait, bakit pala hindi mo kasamang anak mo? 12 years old na siya, di ba? Nagawa pang umiti ni Grace. Sa mga sandaling ito, lihim na nakasara ang kamao ni Tiffany. Namumuo ang puot at galit sa kanyang kalooban. Hindi niya matanggap na lahat ng pinakita sa kanya ni Grace ay palabas lamang lahat. Nagugulat ka ba? Well, hindi na nakakapagtaka na ngayon mo lang ito nalaman. Mukhang hanggang ngayon nga, hindi mo pa rin alam kung sino ang kabit ng papa mo eh. Alam mo, nakakaawa ka. Kahit na ano pa man ang narating mo ngayon, ang lungkot ng buhay mo dahil wala kang pamilya. Tinakwil ka ng mga magulang mo. Mas nakakaawa ka. Sabat ni Tiffany. Nagsalubong ang kilay ni Grace nang marinig yon. Humigpit ang hawak nito sa baso ng juice. Anong sabi mo? Nakakaawa ka, Grace. Napupuno ng inggit ang katawan mo. Dahil sa ginawa mo, pinatunayan mo lang sa akin na kahit kailan, mas malala ang pamilyang pinanggalingan mo kaysa sa akin. Kasi kung may mabuti kang pamilya, hindi ka hahantong sa ganyan. Napaka-desperada mo. Gagawin mong lahat para lang makuha ang gusto mo. Gagawin mo kahit na sa pinaka-nakakadiring paraan. Oo, wala nang pamilyang kinagisnan ko noon. Pero may mga tao na ngayon akong naituturing na pamilya. Sila, hindi nila ako niloloko. Ikaw, mukhang hindi rin naging maganda ang buhay mo mula nang alisin mo ko sa buhay mo. Empleyado ka pa rin siguro hanggang ngayon. Habang ako, yung batang sinira mo ang buhay noon, maayos na ang buhay ko. Kumakain na ako ng higit pa sa 3 sa isang araw. Natutulog ako ng walang iniisip na utang. Nakakabili ako ng kahit na anong gusto ko nang hindi tumitingin sa presyo. Higit sa lahat, kaya kong gumising sa umaga nang hindi ginugulo ng konsensya ko. Kaya Grace, nakakaawa ka. Sobrang nakakaawa ka. Sa sinabing ito ni Tiffany, para bang nasagi niya ang ego ni Grace. Agad itong sumabog. Hinampas nito ng malakas ang lamesa at tumayo. Lahat ng tao sa restaurant na yon ay napatingin sa kanya. Hindi ko kailangan ng awa mo. Maayos ang buhay ko ngayon, masaya ang buhay ko. Baka ikaw ang umiyak kapag nalaman mo kung ano pa mga bagay na nawala sa'yo at napunta sa akin. Pagsisisihan mo tong sinasabi mo. Kung ano man yung sinasabi mo, wala na akong pakialam dyan. Iyon na yan, dahil tiyak ako na basura lang naman ang nadampot mo. Tumayo na rin si Tiffany. Lumapit sa kanya si Grace. Akmang sasampalin nito si Tiffany, pero buti na lang ay lumapit na rin si Henry na nasa kabilang table lang. Agad nitong hinawakan ng kamay ni Grace at binitiwan ng marahas. At sino ka naman? Iritableng tanong ng babae. Kaibigan ako ni Tiffany. At para sabihin ko sa'yo, kaya kitang sampalin ng hindi ako nakukulong. Pagbabanta ni Henry. Tumawa lang sa kanila si Grace. Akala nito ay nagbibiro lamang si Henry. Maya-maya pa, may lumapit na rin na security sa kanila. Pre, paalisin nyo na tong babaeng to. Gumagawa siya ng iskandalo sa restaurant na to. Sabi ni Henry. Lumapit ang dalawang lalaki at saka sapilitang hinawakan sa magkabilang braso si Grace. Bitiwan niyo nga ako mga pangit! Kadiri, wag niyo akong hawakan! Wala nang nagawa ang dalaga nang hilahin na ito palayo roon. You okay?
Tanong ni Henry. Yes, okay lang naman ako. Sagot ni Tiffany kahit na may nagbabadya ng luha sa gilid ng mga mata nito. Let's go, umuwi na muna tayo. Sabay na rin silang lumabas. Pagsakay nila ng kotse, huminga ng malalim si Tiffany. Pero bigla na lamang itong bumigay. Tuluyan na itong naiyak dahil sa mga nalaman niya. May parte ng kanyang puso na hindi niya matanggap na niloko lang din pala siya ng taong tinuring niyang best friend. Sa kanilang buong biyahe, walang ibang ginawa ang dalaga kundi ang umiyak ng umiyak. Hinayaan lang siya ni Henry at ni Mang Jun. Hapon na sila bumalik ng mansyon. Nahimasmasa na rin si Tiffany ng mga sandaling yon. Sabi ko naman kasi sa'yo kung hindi mo pa kaya, wag mong pilitin. Ang kulit mo kasi. Sabi ni Henry nang nasa dining area na sila. Mas maganda na ngang nalaman ko na para kahit papano. Nabawasan na rin ang iniisip ko. At least ngayon alam ko nang hindi ko talaga siya tunay na kaibigan. Mabubura ko na rin siya sa buhay ko ngayon. Ngumiti na lamang si Tiffany. Napailing na lang si Henry sa dalaga. 2 buwan ang nakalipas, naging abala na si Tiffany sa pag-aasikaso ng mga negosyo nila. Pansamantalang nawala sa isipan niya ang mga nangyari dahil sa dami ng mga dapat unahin. Isang gabi, katatapos lang ni Tiffany sa pagbabasa ng mga papeles na nasa ibabaw ng kanyang table. Bigla siyang napatingin sa maliit na kalendaryo na nakalagay sa gilid ng mesa. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang niyang naisip na parang may kakaiba sa araw na yon. Napahawak siya sa kanyang sentido at pilit inaalala kung ano ang nakalimutan niya. Maya-maya pa, bigla na lang niyang naalala na ang araw pala na yon ay kaarawan ng kanyang ina. Napaayos siya ng upo. Parang may parte ng kanyang puso ang bigla na lang nakami sa presensya ni Glenda. Naisip niya, kumusta na kaya ang kanyang ina? Nasa maayos kaya na kalagayan nito? Alam na kaya nito kung sino ang babae ng kanyang ama? Dahil sa pag-iisip ng mga ganon, tumayo si Tiffany at lumabas ng mansyon. Balak niyang puntahan ulit ang dati nilang bahay sa pagbabaka sakaling makita niya roon ang kanyang ina. Samahan na kita, nagpapahinga na si Mang Jun Pag-alok sa kanya ni Henry nang makita siya sa garahe. Hindi naman tumanggi ang dalaga. Bumiyay sila patungo sa dating barangay na kinalakihan ng dalaga. Pagdating nila, wala pa ring tao. Dismayado si Tiffany. Nakaramdam siya ng lungkot. Kahit na naging mahigpit sa kanya ang kanyang ina noon, hindi pa rin niya magawang kalimutan yon. Alam naman kasi niya na sinusunod lang ng kanyang ina ang kanyang ama. Wala pa rin. Hayaan mo na nga. Umalis na tayo. Mahinang sabi ni Tiffany. Pwede nating hanapin sa barangay na to. Baka nasa ibang parte lang sila. Sabi naman ni Henry. Sasakay na sana si Tiffany ng sasakyan nang biglang may lumapit sa kanilang matanda. Alam ng matanda kung nasaan ang kanyang mga magulang. Kaya naman nagpasama sila rito. Mga 5 minutong lakaran lang, hindi naman kalayuan sa dati nilang bahay. Narating na rin nila ang bahay na medyo malawak ang bakuran. Di hamak na mas maganda ang bahay na yun kumpara sa ibang katabi nito. Dahan-dahang naglakad si Tiffany sa tapat ng bakuran nang makita roon ng kanyang ina na naglalaba. Tambak ang labahin, magulo ang buhok at medyo marumi ang suot. Sobrang layo na nito sa dati nitong itsura na litaw ang kagandahan. Parang hindi lang 12 taon ang itinanda nito. Mama? Unang salitang nasambit niya. Tumigil si Glenda sa pagkusot. Dahan-dahan nitong nag-angat ng tingin. Naningkit ang mga mata nito at pilit siya nitong minumukaan. Mama, ako na po ito, si Tiffany. Nang marinig ni Glenda ang pangalang yon, tila nang hina ang tuhod nito at agad na dumaloy ang luha sa mata. Lumapit ito kay Tiffany at humawak sa magkabilang balikat ng dalaga. Tiffany anak, ikaw na ba talaga yan? Nanginginig ang tinig na tanong ni Glenda. Hindi na nakapagsalita pa si Tiffany. Tuluyan na ring bumagsak ang luha nito. Niyakap na lamang niya si Glenda. Mahigpit. Sobrang higpit.
Lahat ng paghihigpit sa kanya noon ni Glenda ay nagawa niya agad patawarin sa oras lang na yon. Anak ko, ang laki mo na. Dalaga ka na. Ang ganda-ganda mo na. Manang-mana ka sa akin. Sabi ni Glenda. Iyak tawa pa itong nakatingin sa kanya. Mama, anong nangyari? Bakit kayo naglalaban ng ganyan karami? Nasaan si Papa? Bakit niya kayo inayaan na maging ganito? Hindi na nakasagot pa si Glenda nang marinig bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas mula roon ang pamilyar na mukha ng lalaki at babae. Nakaakbay pa si Arnold sa babaeng ipinalit niya kay Glenda nang lumabas ito. Nawala ang ngiti ni Arnold nang makita si Tiffany. Noong una ay hindi agad nito nakilala ang dalaga. Nanlaki ang mata ni Tiffany habang nakatingin sa kanyang ama. At sa babaeng hindi niya inaakala na magiging kapalit ng kanyang ina. Tiffany? Nagtatakang sambit ni Arnold. Ikaw? Ate Maribel? Ikaw ang kabit ni Papa? Tanong ni Tiffany. Hindi makasagot ang babae. Hindi rin ito makatingin sa kanya ng diretsyo. Habang ang ama naman niya ay parang proud na proud pa. Wala man lang nararamdamang kahit kaunting konsensya. Wow, nagbalik ang anak kong maagang lumande ah. Ano ngayon? Anong magagawa mo? 12 years na nakalipas. Marami nang nagbago. Ito na ang bago kong pamilya. Maangas na sabi ni Arnold. At talagang proud na proud ka pa talaga? Masaya ka na naging ganito si Mama? Habang ikaw nagpapakasasa sa kasalanan mo? Anong klaseng tao ka? Never ka na nga naging mabuting ama sa akin. Pati ba naman pagiging mabuting asawa hindi mo nagawa? Well, ano pa bang aasahan ko sa'yo? Mas gusto mo kasing pumulot ng basura eh. Ikaw naman Ate Maribel, alam mong may asawa pinatulan mo pa. Kung sa bagay, wala naman akong aasahan din sa'yo. Yung anak mo nga na si Grace napakabasura ng ugali eh. Ikaw pa kaya? Ayusin mong pananalita mo ha? Huwag niyo pong idadampi ang palad niyo kay Tiffany. Masasaktan ko kayo, pinapangako ko. Sabat naman ni Henry. Aba, maangas ka. Sino ka ba? Pamilya po ako ni Tiffany. Kayo po, sino po ba kayo? Lalapit pa sana si Arnold sa kanila nang biglang mapalingon silang lahat sa gate. Kararating lang ni Grace. Kasama nito si Diego na parang kagagaling lang sa isang date base sa mga bihis nito. Natawa na lamang si Tiffany dahil sa kakaibang plot twist na ginawa ng tadhana para sa kanya. Oh, Tiffany! Sambit ni Diego. Anong ginagawa ng gold digger na to rito? Inis namang sabi ni Grace. What a plot twist. Nagsama-sama mga basurang hindi nabubulok dahil puro plastic. Well, Grace, ito na ba ang sinasabi mong nawala sa akin at napunta sa'yo? Si Diego? Basura ko lang to eh. Kailan ka pa naging basurera? Sabi ni Tiffany. Wala na itong nararamdamang sakit noong mga sandaling yon. Puro galit na lang ang nananalaytay sa ugat niya. Hindi matanggap ni Tiffany na bukod sa kanya, naging biktima rin ang kanyang ina dahil sa pagiging basura ni Arnold. Maangas ka rin talaga eh, no? Baka nakakalimutan mo, nasa balwarte kita. Akmang lulusob si Grace pero biglang humarang sa kanila si Henry. Lahat kayo rito! Kapag sinubukan yung saktan ng pisikal si Tiffany, hindi ako magdadalawang isip na palagan kayo. Wala akong pakialam kung babae pa o lalaki. Pagbabanta ni Henry. Mayabang ka! Kaya mo ba ako? Sabi ni Diego. Sinubukan ni Diego na suntukin si Henry. Pero dahil may alam si Henry pagdating sa taekwondo, hindi siya tinamaan ng lalaki. Sinuntok niya si Diego sa muka. Napaatras pa ito at nasalo naman ni Arnold. Mama, umalis na tayo rito. Ang baho sa lugar na to eh. Puro basura kasi ang narito. Papa, tandaan mo, ito na ang huling beses na igagalang at tatawagin kitang Papa. Sa susunod na magkita tayo, wala na akong pakialam sa'yo. Huwag kayong maging masaya dahil hindi ako papayag na mauuwi lang sa lahat ng ginawa niyong pagpapahirap kay Mama. At pati na rin ang ginawa ninyo sa akin. Sabi ni Tiffany at tinignan pa nito si Grace at si Diego. Hinawakan na ni Tiffany ang payat na kamay ni Glenda.
Nagmadali silang umalis doon at bumalik na sa kotse. Bago sila umuwi sa mansyon, pumunta muna sila sa isang mamahaling restaurant. Pinakain ni Tiffany si Glenda. Kitang-kita ng dalaga kung gaanong gutom na gutom ang kanyang ina. Parang biglang kinurot ang kanyang puso sa mga oras na ito. Pakiramdam niya, hindi nakakakain ng maayos si Glenda. Hindi na rin nakakapagtaka dahil masyado na itong namayat kumpara noong huli niya itong nakita. Anak, pasensya ka na kung mabilis akong kumain ha. Gutom na kasi ako eh. Sabi ni Glenda nang maubos na nito ang isang plato. O-order pa po ako, kumain pa po kayo. Nakangiting sabi ni Tiffany pero nangingilid ang luha. Hindi na anak, ayos na ako. Gusto kong kunin ang oras na ito para humingi ng tawad sa'yo. Hinawakan ni Glenda ang kamay ni Tiffany. Mapait ang ngiting pinakita nito sa kanya. Anak, Tiffany, patawarin mo ko kung sobra akong mahigpit sa'yo noon ha. Patawarin mo ko kung hindi man lang kita nagawang ipagtanggol sa ama mo. Patawarin mo ko kung mas mahal ko pa siya kaysa sa'yo noon. Patawad anak. Napakawalang kwenta kong ina dahil sunod-sunuran lang ako sa asawa ko. Hinayaan kitang maghihirap. Masyado kong nakatuon sa aming mag-asawa. Pero napabayaan na kita. Naiiyak na wika ni Glenda. Mama, matagal ko na po kayong napatawad. Katulad ko, biktima lang din naman po kayo ng sistema ni Papa. Kung tutuusin, may kasalanan din ako sa inyo. Matagal ko nang alam na talagang nambababae si Papa. Pero hindi ko alam kung paano ko yung sasabihin sa inyo. Naisip ko kung sinabi ko siguro sa inyo noon, hindi sana magiging ganito ang buhay mo. Makakahanap ka siguro ng bagong taong magmamahal sa'yo. Kaya sorry ma. Sorry kasi hindi rin kita nagawang ipagtanggol. Hindi anak, wala kang kasalanan. Desisyon ko naman na samahan ng papa mo. Matagal ko na ring alam pero nagbakasakali akong magbabago pa siya kaya ako nagtiis. Pero mama, anong nangyari? Bakit nagtatrabaho ka para sa kanila? Ilang buwan nang matapos ka naming paalisin, inamin na ng papa mo na may babae siya. At ang masakit pa ron, nalaman ko na si Maribel pa palang babae niya. Nanay ng best friend mong si Grace. Nagmakaawa ako sa kanila na maghiwalay sila pero hindi nila ako pinakinggan. Dahil sa kalungkutan, napabayaan ko na lahat. Trabaho ko, pati sarili ko. Hanggang sa unti-unti na akong lumulubog. Habang si Arnold nagpapakasaya siya kasama ng bago niya. Hindi ko na rin namalayan na binenta na ng papa mo ang bahay natin. Paupahan na ng ibang tao ang bahay na kinalakihan mo anak. Eh bakit ka pa rin po dumikit sa kanila ma? Dapat umalis ka na lang. Anak, lubog na lubog ako. Wala akong mga kamag-anak dito sa Maynila. Wala akong malapitan. Lahat ng kaibigan ko hindi ako tinulungan. Gustuhin ko mang umalis, wala akong mapupuntahan. Sinubukan kong maghanap ng trabaho pero wala nang tumatanggap sa akin. Kaya kahit nakalbaryo ang buhay ko sa bahay nilang dalawa, tinitiis ko kasi gusto kong mabuhay. Gusto kong mabuhay kasi umaasa ako na magkikita pa tayong muli. Sumikip ang dibdib ni Tiffany noong mga sandaling yon. Sobrang sakit. Napakasakit na marinig ang mga salitang yon na mula sa kanyang ina. Kalahati ng buhay niya akala niya siya lang ang nagdusa. Pero hindi niya inaasahan na masaklap din pala ang naging buhay ng taong nagluwal sa kanya. Hindi niya matanggap. Hindi yun katanggap-tanggap para sa dalaga. Sobrang galit siya sa mga taong nang api at nanakit sa kanyang ina. Mama, huwag ka mag-alala. Nandito ako. Magkasama na tayo ulit. Kalimutan na natin kung ano man na naging alitan natin sa isa't isa noon. Ang mahalaga, magsisimula tayo ulit ngayon. Ikaw at ako. Babangon tayo, okay? Maraming salamat, anak. Maraming salamat at tinanggap mo pa rin ako. Tumayo si Tiffany at niyakap niya ng mahigpit si Glenda. Nararamdaman niya ang buto ng nanay niya.
Bagay na lalong nagpasikip ng dibdib niya dahil nagpapatunay lang yon na hindi naging maganda ang buhay ni Glenda. Mama, pagbabayarin natin sila sa lahat ng kasalanan nila sa atin. Nang makauwi na sila ng mansyon, dito palang kinwento ni Tiffany ang lahat ng nangyari sa kanya. Iyak nang iyak pa rin si Glenda. Pero para kay Tiffany ay ayos na yun sa kanya. Kailangan na niyang umusad dahil kailangan niya ng pagtuunan ang bago nilang buhay. Mama, dito ang magiging kwarto mo. Mamaya darating si Mang Jun para ibigay sa'yo mga bago mong damit. Tapos ito naman si Henry. Bukas ng umaga sasamahan ka niya. Magsha-shopping kayo sa mall. Bibilin niyo ang lahat ng kailangan niyo. Sabi ni Tiffany. Naku, hindi na kailangan mag-shopping. Masaya na akong nandito ka, anak. Sobrang saya ko. Wala na akong iba pang mahihiling. Basta ikaw lang, masaya na ako. Nakangiting sabi ni Glenda habang hawak nito ang palad ng dalaga. Sandaling napatingin si Glenda sa binatang si Henry. Sa ilang oras na nilang magkakasama, tila yun pa lang ang unang pagkakataon na napansin niyang naroon si Henry. Boyfriend mo ba ito? Hindi. Siyang kasakasama ko mula ng 13 years old pa lang kami. Ampun din siya ni Mama Marieta. Parang magkapatid lang po kami. Natatawang sabi ni Tiffany. Tama po si Tiffany. Magkapatid ang turingan namin. Pero hindi nga po namin alam kung sino ang ate o kuya eh. Minsan kasi pareho kaming wala sa ayos. Gatong naman ni Henry at natawa na lang din. Iho, maraming salamat sa pagprotekta mo sa anak ko ha. Napakabuti mong tao. Sabi ni Glenda. Sa mga sumunod na araw, nagsimula na si Tiffany na singilin ng mga taong may kasalanan sa kanya. Pinasuri niya sa magaling na abogado ang ginawa sa kanya ni Diego. At ayon sa abogado, maaaring ikonsidera na pangahalay ang ginawa sa kanya ng lalaki. Dahil dito, lalong lumakas ang loob ni Tiffany na buhayin ang kaso. Lalo pat nakausap niya si Peter, dating kasintahan ni Grace. Handa itong tumistigo sa paglilitis. Samantala, hiwalay na kaso naman ang sa mga magulang niya. Dahil kasal si Arnold at Glenda, malakas ang laban nila sa kaso. Handa na nilang ipakulong si Arnold at Maribel sa ginawa nilang kataksilan. Ayan mama, ang ganda-ganda mo na lalo. Mas mukha ka pang abogado kaysa kay Mr. Francisco eh. Pagbibiro ni Tiffany matapos ayusan ng ina. Maraming salamat anak. Mula nang magkasama tayo, naranasan ko na ulit kung papaano magkaroon ng kumpiyansa sa sarili ko. Kailangan na kailangan mo yan mama. Dahil ngayong araw, sisiguruhin nating magbabayad na sila. Muli silang nagyakap. Pagkatapos ay umalis na rin sila para pumunta sa paglilitis sa kaso ng kanyang magulang. Sa kasagsagan ng paglilitis, hindi man lang nakakitaan ni Tiffany ng pagsisisi ang kanyang ama. Dahil doon, mas lalong ipinagdasal ni Tiffany na manalo sila sa laban. At ilang oras lang ang nakalipas, tuluyan nang ang hinatulan na guilty si Arnold at Maribel. Nakulong ang dalawa. Iyak ng iyak si Maribel, habang si Arnold naman ay tahimik lang at walang kahit na anong pinakitang emosyon. Mama, panalo tayo. Masayang sabi ni Tiffany at muli silang nagyakap. Paglabas nila ng korte, sa parking lot pa lang ay hinarang na sila ni Grace. Lumuhod ito sa harapan nila at nagmamakaawa. Tiffany, best, nagmamakaawa ako sa inyo. Palayain ninyo si Mama. Siya na lang ang meron ako, please naman. Huwag niyo na siyang isama sa kulungan. Si Tito Arnold naman ang nangungulit sa kanya eh. Parang awa mo na. Sabi ni Grace. Grace, sinusubukan ko ng patawarin ka kung anumang kasalanan ang ginawa mo sa akin. Pero hindi ka sa akin dapat humingi ng tawad. Kay Mama, siyang sinira ng nanay mo at ng tatay ko. Aling Glenda, sige na po, parang awa niyo na. Manahimik ka. Kung si Tiffany mapapatawad ka sa ginawa mo sa kanya, ako hindi. Kahit lumuha ka ng dugo, hindi kita patatawarin. Hindi ko patatawarin ang nanay mo. Pagdusahan nilang ginawa nila.
Huwag ka nang manggugulo sa amin. Magpasalamat ka na lang kasi hindi ka isasama ni Tiffany sa kaso niyo ni Diego. Inis na wika ni Glenda at iniwan na rin nila si Grace. Pumasok na rin sila sa sasakyan at agad na bumiyahe pa uwi. Sa mga sumunod pang araw, sinimulan na rin ang kaso ni Diego. Dahil sa pagtestigo ni Peter, hindi nagtagal ay nahatulan din agad ang binata. Wala na itong nagawa ng dakpi na ito ng mga pulis. Kahit magsisigaw ito ay hindi na nito mapigilan ang nalalapit na kapalaran sa kulungan. Tiffany! Aminin mo sa kanila na ginusto mo rin yun! Huwag kang magsinungaling! Huling sigaw ni Diego bago ito maipasok sa mobil ng mga pulis. Nakahinga na rin ng maluwag si Tiffany. Para siyang nabunutan ng malaking tinik sa lalamunan. Gumaan na ang pakiramdam niya. Dahil sa wakas, wala na rin sa buhay nila ang mga taong nagpahirap sa kanila. Mama, makakapagsimula na po tayo ulit. Naluluha niyang sabi. Anak, maraming salamat ha. Sobrang maraming salamat. Binigyan mo ko ng panibagong buhay. Tugon naman ni Glenda. Mula nang maipanalo nila ang kaso, naging maganda na rin ang daloy ng buhay ng mag-ina. Naging masalimuot man ang parehong daan na tinahak. Sa huli ay nakita na rin nila ang liwanag na magdadala sa kanila sa kaginhawaan. Hindi pa rin makapaniwala si Tiffany sa mga nangyari. Para pa rin siyang nakalutang sa alapaap habang iniisip na nasa maayos na kalagayan na sila. Maraming salamat, Tiffany. Maraming salamat kasi hindi ka sumuko. Sabi niya sa sarili habang nakaharap siya sa salamin. Biglang pumasok ng kanyang silid si Glenda. Nakabihis na rin ito bilang paghahanda sa dadaluhan nilang grand opening ng isang negosyong itinayo nila. Ito ay patatakbuhin ni Glenda dahil may alam din naman itong kaunti sa negosyo. Umiiyak ka ba, anak? Tanong ni Glenda. Masaya lang po ako, ma. Nakasama ko na kayo. Masaya rin ako, anak. Huwag ka mag-alala. Sa panibago kong buhay, babawi si mama sa'yo. Kahit malaki ka na ngayon, ipaparamdam ko pa rin sa'yo na baby kita. Mama naman, nakakahiya. Anong nakakahiya? Baby naman talaga kita. Pareho na lamang natawa ang mag-ina. Mahigpit na yakap ang ginawad nila sa isa't isa. At sa paglabas nila sa silid na yon, ipagpapatuloy na nilang tahakin ang naudlot na kabanata ng kanilang buhay. Wakas.